Si Merlin ay isang mahirap ngunit makapangyarihang hari ng demonyo na napatalsik mula sa kaharian ng mga demonyo dahil sa kanyang napakalaking utang. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng marais niya ang isang babaeng bayani na malamaya. Kaya, nagsama-sama sila upang maging pinakamahuhusay na adventurer at talunin ang lahat. Ngunit bago ito, ang kaharian ng mga demonyo ay pinamumunuan ng 7 hari ng demonyo. At sa kanila, si Merlin ang pinakamalakas. Sa isang pagkakataon, ang kaharian ng mga demonyo ay inaatake ng isang hukbo mula sa salitang tao. Ngunit si Merlin ay masyadong malakas para magkaroon ng paki sa kanila, kaya iniwan niya ito sa kanyang kapatid na si Lilith. Samantala, madaling pinangibabawan ni Lilith ang larangan ng digmaan. Gayunpaman, isang sundalo ang nanatiling lumalaban sa kanyang mahika ng hipnotismo at nagawang atakihin siya sa mukha. Ang babaeng ito na labis na malakas ay si Alice, ang kasalukuyang bayani ng kontinente ng liwanag. Natuwa si Lilith, kaya't ginawa niya ang lahat para kay Alice at kalaunan ay nasakop, na nagudyok kay Alice na gamitin ang kanyang ultimate move, ang espada ng liwanag. Sa pag-aakalang isa lamang ito sa kanyang magarbo ngunit walang kwentang mga panlilinlang, sinubukan ni Lilith na itulak ang espada palayo, ngunit sa huli ay nasaktan siya nito. Mabilis na nagtago si Lilith sa isang kakon upang protektahan ang sarili, ngunit tumawag si Alice ng mga palaso na gawa sa banal na liwanag at binasag ang shell. Pagkatapos ay sumugod siyang muli kay Lilith at binihag ito gamit ang mga posas na gawa sa mahika ng liwanag, na kung saan walang silbi ang mahika ni Lilith. Habang nagsisimulang ipagdiwang ng hukbo ang panalong ito, sinabihan ng kanilang Senel Priest na si Ben si Alice na umalis sa kanyang daan bago ipatawag ang kanyang ultimate weapon, isang lumilipad na magic whale na may kakayahang sirain ang buong Demon Realm. Ikinatwira ni Alice na hindi na kailangang maglunsad ng ganitong kalaking pag-atake. Ngunit sinabi ni Ben na ang mga demonyo ay masyadong mapanganib para maiwang buhay. Kaya't inactivate niya ang kanyang balina upang magpaputok ng laser bomb sa Demon Palace. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay naharang ni Merlin, na sa wakas ay nagpakita sa larangan ng digmaan habang ginagamit ang kanyang Greek god Lux. Matapos gamitin ang ulo ni Alice bilang kanyang personal na landing spot, tinanong niya si Lilith kung sino ang babae na ito sa ilalim ng kanyang mga paa, para lamang malaman na ito ang kasalukuyang bayani ng mga tao. Nang sandaling iyon, tumayo si Alice at itinutok ang kanyang espada sa kanya, ngunit si Merlin ang nagparis sa kanya gamit ang kanyang magandang tingin bago siya itinaboy palayo. Pagkatapos ay humarap siya kay Ben at tinanong si Lilith kung sino ang talunan na ito, na nagpakulo sa galit ni Ben. Ipinaalala niya kay Merlin na siya rin ang pari na nakaligtas sa kanyang puot noong huling labanan ng demonyo laban sa tao. Ngunit tumawa si Merlin, sinabing hinayaan lang niya itong mabuhay dahil ayaw niyang madumihan ang kanyang sahig dahil sa kanyang wiwi. Lalong nagalit si Ben at chinarge ang kanyang balina ng 1,000% sa pamamagitan ng paggamit ng sarili niyang mga sundalo bilang sakripisyo. Gayunpaman, humakbang si Merlin at binunot ang kanyang espada, pinutol ang tinatawag na ultimate weapon sa kalahati. Nang mawala ang kanyang aura points ni Ben, itinapon din niya ang kanyang respeto sa sarili, at muling gamulong sa paanan ni Merlin, hinalikan ang kanyang mga bota at nagmakaawa na maging alagang aso niya. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Merlin na nakalimutan niya ang kanyang pagkikita sa iba pang mga hari ng demonyo. Kaya hinugot niya ang kanyang espada sa huling pagkakataon at pinasabog ang buong hukbo ng tao sa isang iglap lamang. Nagawa ni Alice na ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang banal na espada, ngunit kahit siya ay naitaboy. Samantala, habang papunta si Merlin sa pulong, sinimulan siyang sigawan ng iba pang mga hari ng demonyo dahil sa muling pagsira sa kaharian ng mga demonyo habang nakikipaglaban siya. Nasaktan si Merlin at nagbanta na susuko. Kaya sinabihan siya ng mga demonyo na magbayad ng 66 na bilyon, na utang niya sa gobyerno kung gusto niyang sumuko, na nagpaisip sa kanya na tapos na siya. Maya-maya, nagpaalam si Merlin kay Lilith at umalis sa kaharian ng mga demonyo. Habang ginagawa niya ito, natagpuan ni Lilith si Alice na naglalarong sawi sa lupa at sinabihan siya na kailangan niyang magbayad para sa paggawa sa kanya bilang isang payaso sa harap ng kanyang kapatid. Ipinatawag niya ang 2 malaaso na mahiwagang hayop at pinapante sila kay Alice nang magsimula na siyang tumakas. Kasabay nito, narating ni Merlin ang dagat na naghihiwalay sa kaharian ng tao at demonyo at napagtanto na kailangan niyang lumangoy patawid dito or magsagwa ng bangka patawid dito ng mag-isa.
Habang pinag-iisipan niya ang gagawin, sinubukan ni Alice na kontrahin ang mga atake ng mga demonyong aso. Gayunpaman, isa sa kanila ang pumasok sa villain arc sa harap mismo ng kanyang mga mata, na nagpaisip kay Alice na talagang luto na siya nang tumalon ang demonyo sa kanya at halos hindi niya napanatiling buhay ang kanyang sarili. Bumaba si Merlin sa lupa habang muling nag-aura farming at ginawang isang cute na maliit na tuta ang demonyo. Pagkatapos ay tiningnan niya si Alice at kinalkula na halos katumbas na niya ito ng kanyang alipin ngayon, kung isasaalang-alang na natalo niya ang kanyang hukbo. Ipinabalik niya ang tuta na may mensahe kay Lilith, na sinasabing pag-aari niya si Alice bago bumaling kay Alice at sinabing ngayong 2 beses na niya itong nailigtas, ang katawan nito ay pag-aari na niya. Hindi makapaniwala si Alice na masasaksihan niya ang paglalahad ng sarili niyang mga kaaway sa mga pag-iibigan. Habang binuhat siya ni Merlin at lumakad papunta sa bangka sa dagat habang ibinababa niya ito at sinabing kailangan na nilang mag-usap, gumapang pabalik si Alice, umiiyak na hindi siya makakabuo ng plano kasama siya sa labas ng ganito. Gayunpaman, itinapon ni Merlin ang sagwan sa kanya, sinabihan siyang magsimulang magsagwan, na muling sumire sa lahat ng kanyang mga pantasya. Sinabi ni Alice na nagsasagwan lang siya ng bangka dahil kailangan din niyang umuwi, habang isinusumpa niya si Merlin dahil sa pagiging sakit sa leeg. Sinubukan pa niyang sagwanan ang bangka ng sapat na bilis para mawalan ito ng balanse, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang masyadong malakas ito para sa kanyang maliliit na panlilinlang. Matapos ang araw at napagod si Alice sa pagsagwan, nakita niya si Merlin na nag-iihon ng masarap na isda sa isang bukas na apoy at itinapon ang sagwan, sinabing hindi na siya sasagwan dahil masyado na siyang pagod. Inalok siya ni Merlin ng tuhog bilang gantimpala sa pagsagwan, na sinabi niyang hindi niya kakainin kahit masawi siya sa gutom dahil mayroon pa siyang natitirang dignidad. Gayunpaman, itinapon niya ang dignidad na iyon sa sandaling kumulo ang kanyang tiyan at ang dalawa ay ngumunguya ng pagkain. Habang umiiyak si Alice, humihingi ng paumanhin sa kanyang tagapagturo dahil sa pagiging ganap na walang gulugod. Nang sandaling iyon, 3 petang ang nagsimulang umikot sa kanilang bangka. Kaya, hinugot ni Alice ang kanyang espada, sinasabing baka dumating ang iba pang mapanganib na nilalang sa dagat at atakihin din sila. Tumawa si Merlin, tinawag siyang isang nakakatakot na pusa bago itinuro ang isang higanteng petang na may mga ngipin sa likod ni Alice. Mabilis siyang sumuko sa pagiging isang malakas at malayang babae at nagtago sa likod ni Merlin, na sumupil sa mga petang gamit lamang ang kanyang titig, pinabalik sila sa kanilang pinanggalingan. Pagkatapos ay inaangkin niya na ang pinakamalakas na nilalang sa dagat na ito ngayon ay siya. Ngunit hindi sumang-ayon si Alice, sinabing ito talaga ang halimaw sa Shanghai. Ipinaliwanag niya na kahit na kinailangang tumawid ng dagat ang napakalakas na Royal Navy, gagamitin nila ang dong ng banal na dragon upang kuskusin ang kanilang mga barko at pigilan ang halimaw na maamoy ang kanilang amoy. Nandidiri si Merlin sa rebelasyon, kaya isiniwalat ni Alice na ang dumi ng banal na dragon ay talagang nagkakahalaga ng 1 toneladang gintong barya bago ito nawala, ngunit si Merlin ay naglabas ng isang relikya at isiniwalat na ang banal na dragon ay ang kanyang tunay na alagang hayop. Sinabi niya sa dragon na gagamitin niya ang kanyang baywang upang kumita ng sapat na kita upang mabayaran ang mga ministro at maging ang pinakadakilang hari ng demonyo sa mundo. Ngunit hindi siya hinayaan ni Alice na iwan siyang mag-isa sa gitna ng dagat. Natalsikan niya ng tubig ang kanyang kamay, dahilan para madulas at mahulog ang relikya sa karagatan bago sinabi na ngayong nasira na ang kanyang kontrata sa dragon, kailangan niya itong dalhin sa kaharian ng tao. Sawa na sa kanyang mga kalokohan, sinabihan niya itong bumalik sa pagsagwan, ngunit naramdaman ni Alice na may malansa na papalapit sa bangka. Lumabas na ang halimaw na Shanghai, na nagpakita mismo sa harap ng kanilang bangka. Sinabihan ni Alice si Merlin na labanan ito, ngunit sinabi ni Merlin na hindi siya marunong lumangoy, kaya napilitan siyang kunin ang kanyang espada at isuot muli ang kanyang tapang bilang bayani. Gayunpaman, hindi man lang nagasgasan ng kanyang espada ang halimaw, na nag-alburuto at nawalan ng balanse si Alice. Nahuli siya ni Merlin bago siya naging sirena at bumaling sa halimaw na Shanghai, inalok na hayaan itong maging alipin niya. Gayunpaman, mas lalong nagalit ang halimaw at nag-spray ng water jet sa kanila, na hinaranggan ni Merlin gamit ang kanyang alpha male aura. Kalaunan, nang mabago ang lahat ng negosasyon, hinugot ni Merlin ang kanyang espada at hiniwa ang ulo ng halimaw sa kalahati, na madaling natalo ito. Dahil dito,
Napagtanto ni Alice na sa kabila ng pagiging isang masamang tao na nagsasamantala sa mga tao para sa libreng paggawa, si Merlin ay talagang napakalakas. Nang gabing iyon, nang sa wakas ay makarating sila sa baybayin, salamat sa hindi bayad na paggawa ni Alice, tinanggal siya ni Merlin sa trabaho, sinabing hindi niya kayang panatilihin ang isang katulong na ang utak at lakas ay parehong nasa negatibong numero. Nawalan ng pasensya si Alice, sinabing hindi siya pumayag na maging katulong niya, ngunit si Merlin ay lumingon at sinabing kailangan niya ng isang bagay na mahalaga mula sa kanya bago siya umalis. Sa una, nalito siya, ngunit nang sabihin niya sa kanya na alisin ang kanyang baluti, napagtanto ni Alice na ang mga Diyos ng pagbuo ng plot ay hinahabol muli ang kanyang V-card. Gayunpaman, inagaw lamang ni Merlin ang kanyang baluti, sinabing ang pilak ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar at umalis, dahilan para tawagin siyang muli ni Alice na isang marumi at sakam na talunan. Kalaunan, nang bumalik si Alice sa palasyo ng hari, sinisi nila siya sa pagkabigo ng misyon at inalisan ng kanyang titulo bilang bayani. Bukod dito, pinatawan nila siya ng 50 milyon dahil sa pagkawala ng mahiwagang baluti na pilak na ninakaw ni Merlin. Upang mabayaran ang kanyang mga utang, naging isang lokal na manlalakbay si Alice. Sumailalim sa mga trabahong nagbabanta sa buhay para lamang sa isang maliit na sweldo. Isang araw, habang siya ay nasa isang misyon upang iligtas ang isang dinukot na maharlikang ginang mula sa isang pares ng mga pirata na may pulang balbas, sinubukan niyang gamitin ang lahat ng kanyang mga power moves laban sa kanila, ngunit sa huli, nagawa pa rin nila siyang talunin. Habang tinutukso siya ng dalawang magkapatid dahil sa kanyang pagiging mahina, muling tumayo si Alice at nanunumpa na hindi nila maaabutan ng kamay ang babae hanggat narito siya. Humagalpak ng tawa ang mga pirata, tinawag siyang stand-up comedian at sinugod siya habang nakabunot ang kanilang mga espada. Gayunpaman, nang sandaling iyon, lumipad pababa si Merlin mula sa kalangitan at ginawang giniling na karne ang kambal na talunan. Sinabi niya na pumunta siya rito dahil narinig niyang may dalawang napakalakas na lalaki sa barkong ito, para lamang malaman na aksidente niya silang nadurog. Habang humahakbang siya paatros, tumayo ang mga pirata at sinubukang atakihin siya, ngunit hinugot ni Merlin ang kanyang espada at sinira ang mga pirata, ang kanilang magiging mga sanggol, at lahat ng iba pa sa paligid ng mga barko, kabilang ang Royal Navy. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Alice at tuluyan siyang napatayo. Hindi alam na ang kanyang knight and shining armor ay si Merlin pala dahil hindi niya makita ang mukha nito mula sa kanyang likuran. Kahit na sinubukan niyang lapitan siya, nawala si Merlin sa eksena. Nang gabing iyon, umuwi siya at idinagdag ang kanyang pinaghirapan na mga sentimo sa kanyang ipon bago niyakap ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay na parang isang tunay na kapitalistang reyna. Pagkatapos ay isinumpa niya si Merlin dahil sa pagsira sa kanyang buhay bago lumapit sa isang larawan ng kanyang nag-aangking prinsipe, na nagnanais na magkita silang muli sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, nabubuhay si Merlin bilang isang profesional na freeloader na ngayon ay hinahanap dahil sa pagkain ng mga babae dahil sa kanyang kagwapuhan. Ikinwento niya ang marangyang buhay na kanyang tiniis matapos ibenta ang baluti ni Alice, kainin ang lahat ng masasarap na pagkain sa mundo ng tao at makipagsesyon sa mga babae bago niya ito nagastos lahat at bumalik sa pagiging mahirap. Nang sandaling iyon, dalawang magnanakaw ang pumihil sa kanya sa gitna ng kagubatan, at hiniling na ibigay niya sa kanila ang lahat ng kanyang pera. Sinabi ni Merlin na kung may makita silang pera sa kanya, magugulat din siya tulad nila. Ngunit sinabihan siya ng mga magnanakaw na isuko ang kanyang espada kung wala siyang pera. Ngumisi si Merlin at sinabing kung aalisin niya ito, pareho silang mapapahamak, na nagpapatawa sa mga magnanakaw at magtataka kung saang mental hospital siya tumakas. Nang sandaling iyon, inalok ni Merlin na ipakita sa kanila ang kanyang sinasabi at ginawang jigsaw puzzle ang isa sa kanila. Nang makita ito ng isa pa, naging goblin siya, na siyang tunay niyang anyo noon pa man, at agad na tumakbo palayo. Habang nagdedesisyon si Merlin na manatili sa kalapit na bayan, pumunta ang goblin sa kanyang master, na mas mukhang matako kaysa goblin, at sumigaw na natuklasan ng isang tao ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ng hari ng goblin na ngayong hinayaan niyang magbalat kayo ang mga goblin bilang mga tao sa loob ng maraming taon, sa wakas ay wala na. Ang kapayapaan sa pagitan nila at ng mga tao ay hindi na isang opsyon. Mabilis niyang sinabihan ang kanyang hukbo na maghanda sa pagsalakay sa nayon at nakawin ang lahat mula sa mga tao.
Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Lilith ng isang liham mula kay Merlin na nagsasaad na nabubuhay siya sa kanyang pangarap na buhay sa isang kastilyo na napapalibutan ng 100 katulong, kumakain ng 5-star na pagkain kasama ang mga babae araw-araw, at kumikita ng 1 milyong gintong barya bawat buwan. Sinabi rin niya na hindi na siya babalik sa kaharian ng mga demonyo maliban kung magmakaawa ang mga ministro na bumalik siya. Ngunit alam ni Lilith na nagsasalita siya ng kalokohan at sa totoo lang ay miserable siya. Sa kabilang banda, si Merlin ay nasa kanyang freeloading spread, na pinalayas mula sa isa pang restaurant. Gayunpaman, sa halip ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sipain ang gwardya ng restaurant sa likuran, na sinasabing dapat nilang ipagmalaki na si Merlin ay kumain sa restaurant. Sinabi ng may-ari na nakilala niya siya mula sa kung saan. Ngunit nang magsimulang mag-usap si Merlin tungkol sa kanyang lahing demonyo, sinabi ng may-ari na siya ang hinahanap na magnanakaw na kumakain ng libre sa mga kainan. Habang itinatanggi ni Merlin ang lahat ng paratang, pinalibutan siya ng mga lokal, handang bugbugin siya, na nagtulak sa kanya na tumakas. Kalaunan, nakatagpo niya ang isang batang lalaki na tinawag siyang payaso, na sumakit sa marupok na ego ni Merlin. Gayunpaman, sa sandaling nag-alok siya na bayaran siya ng premyo kapalit ng isa sa kanyang mga tricks, tinanggap ni Merlin ang papel ng buong puso. Matapos mangakong ipapakita sa kanya ang pinakamalakas na pag-atake ng espada kailanman, nagkunwari lamang si Merlin na binunot ang kanyang espada at hiniling sa bata ang ipinangakong pera. Tumanggi ang bata, tinawag siyang isang manloloko na may mataas na kalidad, ngunit naagaw ng Demon King ang ice cream ng bata mula sa kanyang mga kamay, na nagpaiyak sa kanya. Samantala, dumating si Alice sa isang kalapit na bayan kasama ang maharlikang ginang na iniligtas niya sa barko at nalaman niyang ang kabalyero ng kanyang pamilya ay ang kanyang kasintahan din. Napaiyak siya dahil sa kanyang pagiging single. Ngunit nang sandaling iyon, isang kalapit na tindero ang nagsimulang magbenta ng pinakabagong nobela. Na-inspire siya sa kung paano napunta sa madilim na panig ang bayani ng kanilang bansa matapos gumugol ng isang gabi sa paggawa ng plano kasama ang hari ng demonyo. Galit na galit si Alice sa kung gaano kamali ang kwento at kung paano hindi lamang sinira ni Merlin ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang reputasyon. Nang sandaling iyon, natagpuan niya ang hinahanap na flyer ni Merlin. Ngunit kahit hindi niya ito nakilala dahil sa masamang pagkakaguhit, nakita niya ang premyong pera na 5,000 gintong barya, at ang kanyang mga mata ay naging parang dolyar. Sa kabilang banda, matapos punahin ang isang lokal na tindahan, sinubukan muli ni Merlin na kumain at tumakas, ngunit nahuli siya ng may-ari ng restoran na abala. Nagsinungaling siya na pumunta siya rito para maghanap ng trabaho at binigkas ang isang talumpati tungkol sa kung gaano siya kagwapo, kaakit-akit, at kahalaga. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ng may-ari at sa halip ay kinwestiyon ang kanyang mga talento na makakatulong sa kanya na kumita ng pera. Nang marinig ito, tumungo si Merlin sa gitna ng entablado at naging isang K-pop idol, na nagbigay ng pinakamahusay na pagtatanghal ng sayaw sa kanyang buhay. Nakuha nito ang atensyon ng lahat ng mga babaeng dumalo, at labis na humanga ang may-ari ng bar kaya't mabilis niya itong kinuha sa halagang 1 gintong barya kada araw, na isang napakataas na panimulang sweldo. Nang maiyak si Merlin sa pag-iisip kung matatapos na ba ang kanyang panahon ng pagiging lugmok, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Martha at inilabas ang kanyang anak na si Henry upang salubungin ito. Agad na nakilala ng dalawa ang isa't isa mula sa tricks ni Merlin sa kalye noon, ngunit sinabihan ni Martha ang kanyang anak na kumilos ng maayos at hindi naniwala sa kanyang panig. Kalaunan, habang itinuturo ni Henry si Merlin sa kanyang bagong silid, isiniwalat niya na ang kanyang tunay na bayani ay ang Dark Knight Swordsman, na siyang si Merlin noong tinalo niya ang mga Redbeard. Gayunpaman, nang ibunyag niya ito kay Henry, sinipa ng bata ang kanyang pancake at sinabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat maging isang low-level adventurer, lalo na ang isang bayani. Nang gabing iyon, ang maharlikang ginang at ang kanyang kasintahan ay inatake ng isang grupo ng mga goblin na pinamumunuan ng masamang goblin na nagngangalang Giwo. At upang mailigtas ang kanyang kasintahan, napilitan ang kabalyero na makipagkasundo sa mga goblin. Mula kinabukasan, sinimulan ni Merlin ang kanyang trabaho bilang isang tagapagsilbi, ngunit halos hindi gumalaw kahit 1 pulgada habang nagsisilbi sa kanyang mga lalaking customer. Sa kabilang banda, nang humingi ng inumin ang isang babae,
In-maximize ni Merlin ang kanyang raise at nag-alok ng libreng panghimagas kasama ang kanyang napakagandang ngiti. Ito ang naging dahilan kung bakit ang lahat ng mga babae ay naging mga tagahanga na maaaring nakalimutan na dumating sila na may kadate or na sila ay kasal na. Para lalong mapait ang mga sugat ng mga lalaki, nagsagawa si Merlin ng isa pa niyang mas mahinang pole dances, na naging inspirasyon niya sa lokal na Wattpad. Kahit si Martha ay hindi mapigil ang magsabi ng papuri, na hindi angkop kay Henry, dahil ayaw niya ng isang walang pusong ama. Maya-maya, pumasok si Alice sa parke na pinagbubuntunan ni Henry ng kanyang mga mata at tinanong siya tungkol sa wanted poster. Sabi ni Henry, hindi niya kilala kung sino ang lalaking ito, pero sabi niya, ang kanyang nakakairitang ngiti ay nagpapaalala sa kanya ng manloloko na nagtatrabaho sa bar ng kanyang ina. Habang nagtatanong si Alice tungkol sa bar, sinabi ni Henry na hindi niya gusto ang aura ng demonyong ito, kahit na triple ang kita sa kanilang bar simula nang pumasok siya. Dahil dito, napaisip si Alice kung ang isang manloloko ay magtatrabaho ng sapat para kumita ng ganito kalaki at muntik nang sumuko sa investigasyon. Ngunit nang sandaling iyon, lumapit sa kanya ang mga lalaking walang katiyakan sa bayan at nagmakaawa sa kanya na palayasin ang demonyo sa bar na iyon, sinasabing kung hindi ay uubusin ng kanilang mga asawa ang lahat ng kanilang pinaghirapan na pera sa mga inumin. Kahit na gusto ni Alice na tumanggi, nang alukan nila siya ng pera, nang hina ang kanyang sarili. Kalaunan, tahimik siyang pumasok sa bar at sa una ay hindi niya nakilala si Merlin dahil sa maskarang suot nito. Gayunpaman, itinugma niya ang masamang ngisi nito sa lalaking nasa wanted poster at napagtanto na ito ang naglalakad na alkansya na hinahanap niya. Habang sinusubukan niyang palihim na umakyat sa entablado, natuon ang atensyon sa kanya at napilitan siyang sumayaw kasama si Merlin. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang minuto, nakilala niya ito bilang dating alipin niya habang kinilala naman ito ni Alice bilang sanhi ng lahat ng problema niya. Mabilis niya itong itinulak pababa at pumaibabaw sa kanya, sinusubukang batasin ang pangit nitong pagkatao gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, iniwasan ni Merlin ang lahat ng kanyang mga atake at sinabi sa kanya na hindi ganito ang pagkikita ng mga dating magkaibigan. Pagkatapos ay pumaibabaw siya sa kanya at sinubukang pakalmeyan siya, ngunit si Alice ay humagulgol ng malakas, tinawag siyang isang manlalaro na nag-iwan sa kanya sa dalampasigan matapos magnakaw ng isang bagay na napakahalaga mula sa kanya. Sinabihan pa niya itong panagutan at tinawag siyang isang talunang takas, na nagbigay sa lahat ng mga kababaihan sa madla ng maling impresyon. Habang ang imahe ng pagiging babaero ni Merlin ay nabubunyag, umalis ang lahat ng mga kababaihan. At sinabi sa kanya ni Martha na kailangan niyang magtrabaho ng husto upang mabawi ang mga pagkalugi mula ngayon. Ito ang nagpagalit sa kanya kaya sinabi niya kay Alice na siya ang dapat umiyak dito matapos mawala ang lahat. Ngunit walang pakialam si Alice sa kanyang mga kasawian. Hiniling lang niya sa kanya na ibalik ang kanyang pilak na baluti, para lamang malaman na naubos na pala ng talunan na ito ang lahat ng perang kinita niya mula sa pagbebenta nito sa loob ng ilang buwan, habang siya naman ay kailangang magtrabaho habang buhay para mabayaran ang utang. Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada at itinutok ito sa leeg nito, sinasabing kung hindi niya ibabalik ang kanyang baluti ngayon, huhulihin siya nito at bibigyan ng gantimpalang pera. Si Merlin naman, ay ngumisi lamang at sinabing siya ang pumaslang sa isang maalamat na halimaw sa dagat, kaya walang paraan na mahuhuli siya ng isang mahinang tulad niya sa loob ng 100 buhay. Nang mapagtanto niya na tama iyon, si Alice ay dumanas ng isang depresyon at nagreklamo tungkol sa kung paano bumagsak ang kanyang buhay kumpara noong siya ay isang iginagalang na bayani. Kailangan na niyang gumawa ng mga kakaibang trabaho at hulihin ang mga maruruming kriminal kapalit ng kaunting sentimo, na nakakahiya. Gayunpaman, narinig ni Merlin ang salitang sentimo at muling naging isang ginoo. Tinawag si Alice na kanyang pinakamamahal at tinanong kung ano ang kailangan niyang gawin upang maging isang adventurer na tulad niya. Sabi niya kailangan niyang marekomenda sa isang guild, para mapaluhod siya at tanungin kung pwede niya itong gawin para sa kanya para sa kapakanan ng kanyang mga nakaraang araw. Samantala, tumakbo ang kabalyero papunta sa pintuan ng parehong bayan at hiniling sa mga gwardya na papasukin siya, sinasabing inatake siya habang pauwi mula sa isang misyon at nasawi na ang lahat ng kanyang mga kasama. Bagamat nag-alangan ang mga gwardya noong una, ang kanyang pag-arte sa antas na Oscar ang nagmanyobra sa kanila na buksan ang mga gate.
Gayunpaman, sa halip na kabalyero, isang grupo ng mga goblin ang pumasok sa mga gate na pinamumunuan ng demonyong babae na nag-iiho din sa kanya hanggang sa maging malutong sa halip na tuparin ang kanyang pangako. Nang gabing iyon, habang palabas si Alice ng bar, galit na binabantayan muli si Merlin, napansin niya na nasusunog ang bayan at nagmadaling lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Samantala, habang ipinagpapatuloy ni Merlin ang kanyang mga tungkulin sa Rizzler, dalawang malalaking goblin ang pumasok sa inn, para lamang masipa sa limot ni Merlin, na ayaw tumanggap ng sinuman sa inn na ayaw siyang bayaran. Tulad ng pagsisiksikan ng mga babae sa paligid niya na parang hindi nangyari ang buong pagsubok kay Alice, napagtanto ni Marta na nasusunog ang bayan at wala pa si Henry sa bahay kaya tumakbo siya palabas ng bar para hanapin siya matapos iwan ang lahat kay Merlin. Isa pang grupo ng mga goblin ang pumasok sa bahay tuluyan ngunit pinalayas sila ni Merlin gamit ang wallis. Pagkatapos ay lumabas siya para hanapin si Marta dahil hindi niya maaaring hayaang masawi ito bago niya mabayaran ang kanyang sweldo. Sa kabilang banda, natagpuan ni Marta si Henry na nagtatago sa isang lugar kung saan malapit na siyang hanapin ng mga goblin. Kaya, gumawa siya ng ingay para maakit sila sa kanyang sarili at nahuli. Pinanood ni Henry ang eksenang ito at sinubukang habulin siya, ngunit mabilis na napagtanto na isa pala siyang duwag. Samantala, casual na naglalakad si Merlin sa magulong kalye at binugbog ang isang grupo ng mga goblin dito at doon hanggang sa isang grupo sa kanila ang pumilit sa kanya na bunutin ang kanyang espada at gawing jigsaw puzzle. Nang sandaling iyon, nakasalubong siya ni Alice at inakusahan siyang nakipagtulungan sa mga goblin upang salakayin ang mga mahihirap na taga-nayon. Ngunit sinabi ni Merlin na ang kanyang kamahalan ay hindi kailanman makikipag-ugnayan sa mga nilalang na kasing talunan at kasuklam-suklam ng mga goblin. Pagkatapos ay hiniling ni Alice kay Merlin na tulungan ang mga taga-nayon laban sa mga goblin kung gusto niyang maging isang adventurer. Ngunit nawalan na ng interes si Merlin sa side gig na iyon at nais na lang niyang tuklasin ang isang side career. Gayunpaman, dahil sabik pa rin siya sa pera at may utang, sinabi niya kay Alice na isasaalang-alang niya ang pagtulong sa kanya kung babayaran siya nito ng 10,000 gintong barya ngunit tumanggi ang kanyang wasak na babae. Kalaunan, mag-isa siyang nagtungo sa larangan ng digmaan kung saan niya iniligtas ang isang babae mula sa mga goblin bago gumamit ng mahika ng yelo upang tapusin ang isang grupo ng mga ito. Habang sinusubukan siyang talunin ng dalawang goblin, umiwas siya at pagkatapos ay pinaslang ang grupo ng mga ito gamit ang kanyang espada. Kalaunan, gumamit siya ng isang kalasag na gawa sa yelo upang protektahan ang sarili laban sa mahika ng apoy ni Giwo at nagawa pa niyang patumbahin ang kanyang tungkod. Matapos ma-corner ang goblin, sinabihan siya ni Alice na umalis sa nayong ito kasama ang kanyang mga alip-oras, ngunit ipinadala ni Giwo ang kanyang mga tropa para habulin siya. Nang sandaling iyon, isang maliit na goblin boy ang bumagsak sa kanyang paanan, sinasabing isang halimaw ang nagpakita sa nayong ito na hindi binubuhay ang kanilang hukbo sa kaliwat kanan. Ginamit ni Giwo ang kanyang mahika upang makita ang mga kasanayan ni Merlin at napagtanto niyang maluluto ang mga ito kung susubukan nilang harapin si Alice at siya. Mabilis niyang sinabi sa kanyang squad na oras na para umatras, na ikinatuwa ni Alice, iniisip na sa wakas ay may nakamit na siya sa buhay. Kalaunan, sumama siya sa mga taga-nayon at mga boluntaryo upang bumalik sa kuweba ng goblin at ibalik ang kanilang mga mahal sa buhay na dinukot ng mga goblin. Naantig din nito ang puso ni Henry, kaya sinabi niyang sasamahan niya ito kapag nakuha na niya ang espada ng kanyang ama. Gayunpaman, nang makauwi siya, isang grupo ng mga goblin na hindi pa rin umaalis ng bayan ang nakakita sa kanya at naglakad patungo sa kanya. Sinubukan ni Henry na gamitin ang kanyang panloob na alpha male at inatake sila gamit ang espada ng kanyang ama, para lamang masuntok sa mukha na parang isang mahina. Ngunit nang sandaling iyon, pumasok si Merlin sa bar at pinalipad ang mga goblin, na nagligtas kay Henry. Sinabi niya kay Henry na kailangan siyang paluan dahil sa pag-uwi ng napakagabi. Ngunit nagsimulang umiyak ang bata, sinasabing kailangan niyang pumunta at iligtas ang kanyang ina. Doon napagtanto ni Merlin na ang kanyang amo ay dinukot, na nagudyok sa kanya na sa wakas ay kunin ang kanyang espada at sumali sa digmaan laban sa mga goblin. Gayunpaman, dahil hindi niya alam ang daan patungo sa kanilang tagwan, sumama siya sa mga lokal na tao, na sinasabing gusto niyang pumunta at iligtas si Marta. Kaya, dapat silang makaramdam ng karangalan at hayaan siyang sumama. Sa kabilang banda,
ang mga kalalakihan ng bayan ay hindi pa handang hayaang sumama ang magnanakaw ng asawang ito at pamunuan sila. Kaya, nag-isip si Merlin ng ibang paraan para sumama at sinabing napakalakas niya talaga. Kaya, dadami ang kanilang tsansa na manalo kung kasama nila siya. Nagsimulang magtawanan ang mga taga-nayon, nagtataka kung paano matatalo ng isang taunang tulad niya ang hukbo ng mga goblin, na ikinainis ni Merlin. Gayunpaman, dahil kailangan pa rin niyang iligtas si Marta para mabayaran ang kanyang utang, kumuha siya ng isa pang adventurer mula sa grupo, sinabing susunod siya hanggat pinangungunahan sila ng makapangyarihang tao na ito. Pagbalik sa kuweba ng Goblin, sinubukan ni Giwo na pasiglahin ang hari ng katakawan, sinasabing nakaramdam ito ng panganib at mabilis na umatras. Gayunpaman, dahil isa siyang henyo, nagdala siya ng mga bihag upang akitin sina Merlin at alis sa kanilang kuweba. Pinuri siya ng hari ng katakawan dahil sa pagiging napakatalino, na muling nagtulak kay Giwo sa fangirl mode. Samantala, habang papalapit na sina Merlin at ang kanyang mga kasama sa kuweba ng Goblin, muntik nang makapasok si Henry sa isang firewall, ngunit nailigtas siya ni Merlin. Nang magpakita si Giwo at ang kanyang mga alip-oras sa kabilang panig, at ipinagmamalaki niya kung gaano siya kalakas at katalinong Goblin, casual na naglakad si Merlin sa apoy, sinasabing hindi man lang siya nito kakamoten. Ang makita ang mukha nito ng malapitan ay nagpatakot kay Giwo dahil mas gusto niya ang mga lalaking mukhang tipak ng karne. Habang ang iba pang mga goblin ay nawalan ng sarili sa kagwapuhan at playboy na personalidad ni Merlin. Sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang riz kay Giwo para hindi na niya kailangang gumamit ng karahasan, ngunit agad niyang napagtanto na ang karahasan nga pala ang kanyang tanging pagpipilian. Habang pinapaulanan siya ni Giwo ng kanyang ultimate fire attack, humihikab lang si Merlin sa kanya bago bumahing at nagpadala ng apoy pabalik sa kanya at sa kanyang hukbong alip-oras. Pagkatapos ay pinitik niya si Giwo sa noo at pinalipad ito bago tuluyang natalo dahil sa isang concussion. Sa kabilang banda, nagawa ni Alice na palihim na makapasok sa mga bilangguan sa loob ng kuweba ng Goblin at palayain ang mga bihag. Nang may isang grupo ng mga Goblin na sumubok na humarang sa kanyang daan, gumamit siya ng mahika ng yelo upang talunin sila. Kalaunan, pumasok siya sa pangunahing bulwagan sa loob ng kuweba kung saan nakaupo ang hari ng mga goblin sa loob ng 100 taon. Nang makita si Alice, nagawa niyang tumayo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, na halos masuka siya sa kung gaano siya kapangit. Doon din, ang hari ng goblin ay naging parang bola-bola at gamulong sa kanya, na nagpalipad sa kanya. Nang nakababa si Alice, nagsimula siyang maglakad palapit sa kanya na may hawak na tungkod, umaasang tatapusin siya. Samantala, habang sinusubukan ni Merlin na hanapin si Marta, napagtanto niya na naligaw siya ng landas. Sinubukan ng hari ng goblin na hulihin si Alice, ngunit naiwasan niya ito sa tamang oras bago niya ito tinamaan at hiniwa ang braso nito. Humanga ito sa kanya dahil alam niyang nabali ang mga buto nito dahil sa nauna niyang pag-atake, ngunit sinabi pa rin niya na isa itong langgam kumpara sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Alice sa kanya na hindi niya dapat maliitin ang kanyang kalaban dahil maaari itong maging nakakasawi paminsan-minsan. Lalo lamang siyang nagalit sa mga salita nito, at marahas niya itong sinunggaban, na halatang nasiyahan sa kanyang sakit. Nang sandaling iyon, ginamit niya ang kanyang espadang yelo upang makawala, na sinundan ng isang pinagsamang pag-atake, na nagpaisip sa kanya na sa wakas ay natalo na niya ang hari. Ngunit pagkatapos ay isiniwalat niya na nagkukunwari lamang siya dahil nasisiyahan siyang makita ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay pinagaling ng naghahangad na maging Hulk ang kanyang mga pinsala, binago ang kanyang katawan mula sa isang nasa katanghaliang gulang na goblin tungo sa isang beast monster. Samantala, ang mayamang babae at ang iba pa ay tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo niya ang isang figure na si Merlin pala. Natuwa ang lalaki nang makita si Marta at humingi ng bonus para sa kanyang overtime, ngunit hinawakan nito ang kamay niya para tumakas mula sa mga humahabol na goblin. Dahil dito, huminto siya at agad silang pinaalis, na naging dahilan para magmakaawa si Marta na iligtas din si Alice, kahit hindi niya matukoy kung karapat-dapat pa ba siyang iligtas. Papasok na siya sa trabaho nang mangako si Marta na triplehin ang kanyang sweldo. Nang sandaling iyon, pinayuhan siya ng mayamang babae na huwag pumasok sa bulwagan na puno ng mga gintong barya dahil naroon ang hari ng goblin na may antas ng Diyos.
Hindi pinansin ni Merlin ang anumang bagay maliban sa pagbanggit ng mga gintong barya at nagmadaling lumapit upang magpayaman, habang iniisip ng iba na nag-aalala siya para kay Alice. Habang nasa daan, pinapaslang niya ang isang grupo ng mga goblin bago sumugod sa pasukan ng bulwagan, hindi pinansin ng hari na parang isang ad sa mga video at nasa sabik na makita ang lahat ng ginto. Pagkatapos ay agad niyang tinamaan ang braso ng goblin at iniligtas si Alice, nag-aalala na baka mabawasan ni Marta ang kanyang bonus. Nang makita ang kalagayan ng mga babae, tinanong siya ni Alice kung ayos lang ang iba. Kaya, sinabi niya rito na ayos lang sila at nangakong ililigtas siya para lang magmukhang astig. Samantala, nagkunwaring malubhang nasaktan ang hari ng goblin, ngunit agad ding pinagaling muli ang kanyang nawalang braso. Gayunpaman, nang makitang walang reaksyon si Merlin sa kanyang mga paa, naisip niyang may mali sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Merlin na may kakilala siyang katulad niya na mahilig magbiro ng ganoon, ngunit ang pagkakaiba lang ay mas maayos ito. Nang maramdaman niyang malakas siya, nagpa siya ang goblin na gawin ang lahat, ngunit naharangan ang kanyang mga pag-atake na parang wala lang. Humanga siya rito, kaya tinanong niya ang pangalan ni Merlin, ngunit hindi siya itinuring ni Merlin na sapat na karapat-dapat at sinabing siya si Daisy. Pagkatapos ay inalok ng hari na gawing chancellor si Merlin kung mangako ito ng katapatan sa kanya, ngunit tinawanan lamang niya ito, dahilan upang gamitin ng halimaw ang kanyang ultimate goblin's hammer skill laban sa kanya. Madaling hinaranggan ito ni Merlin, at walang malay na tinitigan ni Alice ang kanyang likuran, iniisip na siya ang Nightblade bago muling nawalan ng malay. Sa sandaling iyon, sawa na si Merlin at binunot ang kanyang espada, na kinilala ng hari ng goblin bilang ang maalamat na espada ng hari ng demonyo, ang Vortex. Pagkatapos ay pinaputukan ni Merlin ang talunan ngunit nakalimutang kontrolin ang kanyang lakas na naging sanhi ng pagguho ng buong kuweba. Dahil dito, kinailangan ni Merlin na pumili sa pagitan ni Alice at maging yumaman agad, na siyang gusto niya sa buong buhay niya. Gayunpaman, sinabihan siya ng kanyang konsensya na piliin si Alice dahil maaari siyang irekomenda nito sa guild mamaya. Kaya, sinunggaban niya ito at gumawa ng daan para makatakas sila. Tinawag siya ni Henry na isang bayani, pinasalamatan ito sa pagliligtas sa buhay ng lahat. Ngunit ang tanging naiisip ng lalaking uhaw sa pera ay ang mga kayamanang iniwan niya. Kaya, nagsimula siyang magiyakan sa pagkawala habang iniisip ng lahat na nalulungkot siya na nasaktan ng ganito kalala si Alice. Matapos siyang maiuwi, nagpa siya si Merlin na gamutin ang mga sugat ni Alice dahil kakailanganin niya ito para irekomenda siya sa guild. Kaya, inalis niya ang damit nito at nagsimulang magtrabaho. Nang sandaling iyon, pumasok si Marta at naisip na malapit na silang gumawa ng plano. Kaya, mabilis siyang umalis. Pagkatapos nito, tinakpan siya ni Merlin ng kanyang laway dahil mayroon itong nakapagpapagaling na epekto sa kabaligtaran na kasarian. At kahit mabilis siyang gumaling, nagsimula siyang managinip tungkol kay Merlin bilang isang side effect. Habang nagsisimula siyang magbulong ng mga matatamis na salita, napagtanto ni Merlin na hindi siya hahayaang matulog ng kanyang munting launcher sa buong gabi. Kinabukasan, pagkagising ni Alice, nagmadali ang lahat para kumustahin siya, ngunit wala siyang maalala sa nangyari matapos siyang talunin ng goblin. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mayamang babae na si Merlin ang nagligtas sa kanya at dapat silang magkasundo para sa kanilang dating pagkakaibigan, na ikinagalit niya. Samantala, si Bella, isang tagapagbalita, ay kinapanayam ang dating adventurer, na sinubukang baguhin ang kanyang papel sa pagsalakay ng goblin, ngunit kinabahan nang makita niya si Merlin. Pagkatapos ay tinanong ni Bella si Merlin tungkol sa kanyang opinyon, ngunit ipinagkibit-balikat niya ito, sinabing ilan lamang itong goblin, na pinaniwala niya na ito ay isang maliit na tunggalian na pinalaki ng mga taga-nayon. Nang sandaling iyon, sinabi ni Marta kay Merlin na hinahanap siya ni Alice. At sa pag-aakalang pupurihin siya, nagmadali siyang pumunta sa kanyang silid, ngunit nagulat lamang siya sa isang biglaang pag-atake. Nagalit siya dahil sinubukan nitong nakawin ang kanyang Vicard noong wala siyang malay at ipinaliwanag din kung paano nakarinig ang buong kapitbahayan ng mga ingay sa buong gabi. Nang ipaliwanag ni Merlin ang tunay na nangyari, humingi siya ng tawad at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya, ngunit sinisi siya nito sa lahat ng gintong nawala dahil wala siyang silbi. Pagkatapos ay sinabihan niya itong i-refer siya sa guild at pumayag ito dahil magiging pantay ang kanilang laban. Pagkatapos magpaalam sa lahat,
Umalis sila patungo sa guild. Ngunit sa gitna ng pagtatalo sa daan, patuloy na nahuhulog si Alice sa kandanggan ni Merlin. Samantala, nalaman ng mga goblin na nasawi na ang kanilang hari. Kaya, nagpasya silang lumipat upang makatakas mula kay Merlin. Nang sandaling iyon, isang kakaibang babae ang sumulpat at binanggit na mayroon siyang ikatlong susi sa Legion of Hell, na sinasabing dapat niya silang tapusin ngayong alam na nila ang kanyang sikreto. Nang sandaling iyon, pagkarating sa guild, tiningnan ni Merlin ang notice board at nalaman niyang puno ito ng nakakabagot na pang-araw-araw na gawain, na nagpaisip sa kanya kung si Alice ba ay isang part-time na empleyado lamang sa halip na isang tunay na adventurer. Napansin sila ng receptionist na si Lou at nagtaka kung narito ba siya para sa isa pang misyon. Alam ni Alice na hindi niya maaaring ipakilala si Merlin sa tunay nitong pangalan. Kaya, sinabi niya na siya si Daisy, dahilan para magtanong siya kung kasintahan niya ito. Ikinainis ito ni Alice at ipinakita niya sa kanya ang wanted poster, sinabing narito siya para kunin ang gantimpala para sa kanya, na ikinagulat ni Merlin ng husto. Pagkatapos nito, sinabihan siya ni Alice na gawin siyang isang adventurer para mabayaran ang utang nito. Ngunit ipinaliwanag ng babae na kahit na sinusunod nito ang mga patakaran, 10% lamang ng pabuya ang makukuha ni Alice. Dahil nabawas ang utang niya sa kanila, ang kabuuan ay 50 barya lamang, na nagtulak sa kanya sa depresyon sa pananalapi. Nang sandaling iyon, sinubukan ni Merlin na agawin ang gantimpala para sa kanyang sarili, na nangangatwiran na teknikal na sumusuko siya nang hindi sinasadya. Dahil dito, ikinatwiran ni Alice na nawawalan siya ng libu-libong barya dahil sa kanya. Kaya, ipinaalala niya sa kanya ang kayamanang iniwan niya para iligtas siya mula sa goblin. Kalaunan, nang sabihin ni Lou na subukan ang kanyang antas, sinabihan niya itong huwag niyang sayangin ang kanyang oras sa mga hindi kinakailangang bagay at ilagay siya sa pinakamataas na ranggo. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking nagngangalang Arnold at sa pag-aakalang si Merlin ay kasintahan ni Alice, hinamon niya ito sa isang tunggalian, sinabi sa kanya na ang mananalo ay maaaring makipag-date sa kanya. Habang sinisigawan sila ni Alice na tumigil, sumugod si Arnold sa pag-atake. Ngunit walang kahirap-hirap na inihagis siya sa kisame ng hari ng demonyo. Nang makita ito, sinabi ng isa pang adventurer na nagngangalang Hubs kay Alice na ang kanyang kapareha ay kasing lakas niya. Sa pag-aakalang sinusubukan siyang insultuhan ni Merlin, sinubukan ni Merlin na bunutin ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Alice, sinabi sa kanya na dapat ay isang papuri lamang ito. Nang sabihin ni Alice na ang kanilang guild ay mayroon lamang ilang malalakas na miyembro, sinabi ni Merlin na itataas niya ang pangkalahatang antas ng guild. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaking nagngangalang Claude, dahilan para tumahimik ang buong guild. Matapos suriin ang kanyang kapangyarihan, isiniwalat ng orb na isa siyang site-level fighter na kapantay ng mismong guildmaster. Natigilan ang lahat, habang si Merlin ay mayabang na nasisiyahan sa reaksyon, kinukumbinsi ang sarili na ang mga taong ito ay maaaring magsimulang magtayo ng mga dambana para sa kanya. Sinubukan pa nga siyang suportahan ni Alice sa pamamagitan ng paggigiit na napakalakas niya, ngunit pinigilan siya ni Lou, sinasabing labag ito sa mga patakaran ng guild. Dahil sa inis, sinimulan ni Merlin na ipagmalaki ang sarili, na sinasabing isa siyang maalamat na mandirigma na kahit ang mensahero ng Diablo ay minsang nagmakaawa sa kanya na pamunuan ang Hell's Legion, ngunit tinanggihan niya ang alok. Sa halip na humanga, ang buong guild ay humagalpak ng tawa sa kanya. Bilang tugon, matapang na hinamon ni Merlin ang pinakamalakas na mandirigma ng guild upang patunayan ang kanyang lakas. Tinanggap ng guildmaster, na nanunood sa buong gulo, ang hamon at dinala siya sa bulwagan. Doon, tinanong ni Merlin ang matanda kung gusto ba niyang sumuko upang iligtas ang kanyang reputasyon. Ngunit inakala ng matanda na siya ay mayabang at ipinaalam sa kanya na marami na siyang natatalong mga humahamon noon. Gayunpaman, sinabi niya na papapasukin niya ito sa guild kung magpapakita siya ng potensyal, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na wala ni isang salita ang narinig ni Merlin na sinabi niya. Sinabihan siya ng matanda na gawin ang lahat, kaya sinunod niya ang kanyang kahilingan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang talam upang hampasin at sirain ang lahat ng bagay sa kanilang paligid. Inisip ng ibang mga adventurer na samobra ang kanilang master at matatakot ng husto si Merlin, ngunit lumabas siyang maayos. Dahil dito, pinayagan siya ng guildmaster na sumali sa guild,
ngunit labis siyang natakot ng kapangyarihan ni Merlin kaya't nabasa niya ang kanyang pantalon. Samantala, nag-isip si Merlin ng mga plano para yumaman at sinabi kay Alice na bibigyan niya ito ng 10% na bahagi ng mga gantimpala sa misyon kung makikipagtulungan siya sa kanya. Ngunit sinabihan siya ng babae na umalis bago niya ito tapusin. Naisip ni Merlin na mas makabubuti sa kanya na wala ang dalaga, ngunit napagtanto niyang kakailanganin niya ito sa lalong madaling panahon dahil wala na siyang pera. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, palihim siyang pumasok sa bahay nito habang naliligo at kumakain ng pagkain. Maya-maya ay nakarinig si Alice ng ilang boses at nahuli siya, at inakusahan itong nag-eespiya sa kanya. Ngunit nang madulas ang kanyang tuwalya, sinabi niya sa kanya na wala siyang dapat bantayan. Sinabi niya sa kanya na ang pamamalagi ng mag-isa ay tiyak na mahirap para sa kanya, kaya sisingilan lamang siya ng 1,000 barya para sa pagbibigay ng proteksyon sa kanya. Nang marinig ang kalokohang ito, pinalayas siya ng babae, ngunit nagsimula siyang magdulot ng kaguluhan, na nakakuha ng atensyon ng lahat, na nagsimulang bamulong na may isang babae na nagpal-ayos sa kanyang kasintahan. Napagtanto na sisirain nito ang kanyang reputasyon, hinailan niya ito papasok at sinubukang atakihin siya habang nag-aalok siya, sinasabing ibibigay niya ang kanyang proteksyon ng libre kung hahayaan niya siyang manatili. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang silid at sumalampak sa kama. At nang sinubukan niyang ibaba siya, sinabi niya na masyadong maliit ito para sa 2 tao at binalot siya ng kumot bago siya patulugin. Kinabukasan, nang makarating si Alice sa guild, nakaramdam siya ng pagod mula sa pagtulog sa sahig. Nang sandaling iyon, dumating si Merlin at nagreklamo kung paano niya ito hindi gin-icing, dahilan para bamulong ang iba na magkasama sila sa bahay. Nang sandaling iyon, pumasok si Arnold at sinabing hindi patas ang kanilang laban kahapon, kaya dapat ay best of 3 sila. Gayunpaman, nagbago ang kanyang isip at iminungkahi na magkumpetensya sila para makita kung sino ang unang makakatapos ng isang misyon na may ranggong A sa halip na maglaban. Nang marinig ito, sinabi ni Merlin na wala siyang interes sa cutting board ni Alice kahit kaunti, ngunit bilang isang adventurer, hindi niya maaaring baliwalain ang isang komisyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lou na tatanggapin niya ang alok, ngunit dahil sa kanyang mababang ranggo, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang makipagsosyo sa isang tao. Dahil dito, agad niyang hiniling kay Alice na sumama sa kanya, ngunit binigyan din siya ni Arnold ng parehong alok, idinagdag na binayaran na niya si Claude para mapabilang sa kanilang koponan. Tiwala si Merlin na pipiliin siya ni Alice, ngunit ginulat niya ang lahat sa pamamagitan ng pakikipagsosyo kay Arnold, at nagsimulang maawa ang lahat para kay Merlin. Gayunpaman, hindi apektado si Merlin nito at nilinlang si Habs na bumuo ng isang koponan kasama niya. Nang araw na iyon, nagising si Habs sa isang karwahe at hindi niya malaman kung nasaan siya. Kaya ipinaalam sa kanya ni Merlin ang tungkol sa misyon. Ito ang dahilan kung bakit siya nataranta dahil isa lamang siyang salamangkero at si Merlin ay isang baguhan. Ngunit sinabihan siya ni Merlin na huwag mag-alala dahil siya ang bahala sa lahat. Nang sandaling iyon, nakita ni Habs ang mga Knights of the Duke of Roses na papalapit sa kanila. At nang sabihin ni Merlin na hindi niya alam kung sino sila, ipinaliwanag ni Habs na mas mataas ang kanilang katayuan kaysa sa ama ni Arnold. Tinanong sila ng kanilang kapitan na nagngangalang Kyle ng mga direksyon. Kaya, ipinaliwanag ni Habs na kailangan nilang tawirin ang bundok, ngunit para doon ay kailangan nilang maglakad dahil hindi makakapunta doon ang kanilang mga karwahe. Ito ang nagpagalit sa kanya dahil iniisip niya na gusto niyang maglakad ang anak na babae ng duke, si Cecilia, sa maputik na lupa. Nang marinig ito, napaisip si Merlin kung may kapansanan ba siya. Kaya, sinubukan ni Kyle na litigiran siya dahil sa kawalang galang, ngunit nasalo niya ito at hinayla palabas ng kabayo. Dahil sa takot, sinubukan silang pakalmeyan ni Habs at sinabihan si Merlin na humingi ng tawad, ngunit tumanggi siyang humingi ng tawad. Kasabay nito, nakita nila ang isang grupo ng mga rhino na nagliliyab na papalapit sa kanila. Kaya, inutusan ni Kyle ang kanyang mga sundalo na protektahan ang karwahe. Samantala, inakala ni Merlin na may tinatakasan sila. At nang malapit ng tamaan ng isa sa kanila si Kyle, inatake niya ito gamit ang isang daliri at inihampas sa lupa.
Nang makita ang gawaing ito, mabilis na humingi ng tawad si Kyle sa pag-insulto sa kanya kanina at inamin na ginawa niya lang ito dahil sa palagay niya ay hindi nirerespeto ni Merlin ang duke na pinaglilingkuran niya at ang kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, bumaba si Cecilia sa karwahe at inalok si Merlin na maging personal bodyguard niya kapalit ng 10,000 gintong barya kada buwan, na ikinagalit ng hari ng demonyo. Samantala, habang lumuluhod si Habs at tinanggap ang alok, sinabi sa kanya ni Cecilia na ang isang taunang tulad niya ay hindi man lang nagkakahalaga ng 5 gintong barya, lalo na ang 10,000, bago niya nilinaw na ang alok ay para lamang kay Merlin. Gayunpaman, ang god complex ni Merlin ay humadlang, at sinabi niya na para sa isang nilalang na kasing dakila niya, ang 10,000 gintong barya ay walang halaga. Ngunit isasaalang-alang niya ang alok nito kung babayaran nito ang isang maliit na utang nito, na utang niya sa kanyang dating amo. Nagtanong si Cecilia tungkol sa maliit na utang na ito, para lamang malaman na ang tinutukoy niya ay 66 na bilyon, na nagpaikot sa kanyang mga mata at umalis, nagtataka kung bakit siya nahaharap sa lahat ng mga kalokohang ito. Sa kabilang banda, habang sinisikap ni Arnold na i-raise si Alice sa kanyang karwahe, sinabi niya na ang tanging gusto niya talaga ay ang swordsman ng Dark Knight na tumalo sa 2 pirata na may Saint level. Nang mga sandaling iyon, sinabi ni Claude na sa mga panahong ito ay ipinamamahagi nila ang Saint level na parang kawang gawa. Kaya, sa palagay niya ay hindi ganoon kalakas ang mga Redbeards. Sinabi ni Alice na naiinggit lang siya sa kung gaano kagwapo at kasikatan ang kanyang crush, hindi tulad niya. Kaya ipinaliwanag ni Claude na para sa kanya, ang tanging karapat-dapat sa titulong ito ay ang 4 na mandirigma ng dinastiyang Qin na nabuhay 100 taon na ang nakalilipas. Nang mga sandaling iyon, huminto ang kanilang mga karwahe nang lumapit dito ang isang katulad na grupo ng malutong na pritong rhino. Habang pinaplano ni Alice ang kanyang susunod na hakbang, at nagsimulang mabasa si Arnold, bumaba si Claude sa karwahe gamit ang kanyang pinakamataas na alpha male aura at inihampas ang kanyang espada ng isang beses upang lipulin ang lahat ng mga rhino. Pagkatapos ay sinabi niya kina Alice at Arnold na ganito ang hitsura ng peak power, at hindi maiwasan ng dalawa na hindi siya pagmasdan. Nang gabing iyon, habang umiinom si Hab sa tabi ng apoy at pinaglalaroan ni Merlin ang mga babaeng humihiling sa kanya na makipagsesyon sa kanila, dumating si Alice kasama si Arnold, na kumapit sa kanya habang nagmamakaawa na payagan siyang makipag-date sa kanya. Sinuntok niya ito sa lupa, ngunit narinig niya ang boses ni Habs, na nagpaisip sa kanya na naroon din si Merlin. Gayunpaman, nang makita niya itong lasing na may kayakap na 2 babae, sinuntok niya ito sa ulo, sinabihan siyang mas seryosohin ang kanyang trabaho, nakita siyang nawawalan ng aura points. Umalis ang ibang mga babae, na nagtanong kay Merlin kung bakit siya nahuhumaling sa kanyang etika sa trabaho gayong hindi naman sila magka-team. Lumapit si Hab sa kanya, iniisip kung nagseselos ba siya, na lalong ikinainis ni Alice. Nang sandaling iyon, naabutan siya ni Arnold na lalong nagpalala sa kanyang paghihirap. Kaya, iniwan niya ang mga lalaki upang ipagpatuloy ang kanilang pagtatalo habang naghahanap siya ng kapayapaan ng isip sa sandaling iyon. Nang wala na si Arnold, sinabi ni Merlin na ang espiritu ng huling punong ministro ng kanilang bansa ay muling binuhay ng ilang mga nicho na gumagamit ng necromancy kamakailan lamang at ito ay nagkukubli sa kung saan sa loob ng kagubatang ito. Habang inaangkin niya na ang isang taunang tulad ni Merlin ay hindi kailanman matatalo ang isang makapangyarihang espiritu, ngunit si Claude, na inupahan niya gamit ang pera ng kanyang tatay, aksidenteng nakita ni Alicia si Claude na umaarte ng napakasama. Sinundan niya siya ngunit natagpuan niya itong kausap ang kanyang Lich King, na nag-uulat sa kanya tungkol sa kanyang pag-unlad sa kanyang lihim na misyon sa pamamagitan ng isang magic circle at napansin na tinatawag siya ng hari na Bernard, isa sa mga mandirigma ng dinastiyang Qin. Hinimok siya ng hari na magmadali, na inihayag na plano niyang buhayin muli ang kanyang nawalang dinastiya pagkatapos ng daan-daang taon ng pagiging isang walang kwentang tao. Narinig ni Alice ang buong pag-uusap na ito, isinasaalang-alang ang paghingi ng tulong kay Merlin. Gayunpaman, naiisip na niya ang kanyang sarkastiko, kaya nagpa siya siyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Samantala, si Cecilia ay papunta sa isang sinaunang guho, kasama si Kyle, na walang tigil sa pagrereklamo. Inutusan niya itong i-zipper ang kanyang bibig, sinasabing dapat nilang marating ang mga guho bago ang sinuman, na malinaw na hinahanap ang 5,000 gintong pabuya.
Mula sa malayo ay sumusunod si Bernard papunta sa kanila, na nagpapakita na ang mga guho ay talagang isang labyrinth, at ang mga papasok dito ay mawawala magpakailanman. Kinabukasan, nagising si Merlin at natagpo ang nawawala si Alice at nagtaka kung nakaalis na ba siya kasama si Bernard. Samantala, si Arnold ay abala sa pagiyak na parang isang balo na nawalan ng asawa sa digmaan. Nagbigay si Merlin sa kanyang pangkat ng isang nakaka-inspire na talumpati tungkol sa pagkuha ng pabuya. Habang ang mga tripulante ay naglalakbay din patungo sa mga sinaunang guho, nangangarap na ng kasiyahan na magkakaroon sila sa pabuya. Pagbalik sa mga guho, si Bernard ay dalubhasang naglalakad sa labyrinth habang si Alice ay isang freeloader, palihim na sumusunod sa kanya habang hinahayaan siyang gawin ang mahirap na gawain. Sa wakas ay nakarating siya sa trono kung saan ang isang nakakatakot na salamangkero na nagngangalang Lord Ian ay nagising mula sa kanyang pagtulog, isinumpa si Bernard dahil sa pagsira sa kanyang kapayapaan. Hiniling niya kay Lord Ian na tulungan siya sa muling pagbuhay ng kanyang kaharian. Ngunit mariing tumanggi si Lord Ian, na sinasabing hindi niya kailanman tutulungan ang kanyang talunan na hari na nagpabagsak sa kanyang kaharian matapos makipagkasundo sa Diablo. Gayunpaman, desperado si Bernard na mapabilib ang kanyang ama habang siya ay nag-aalburuto sa pagsisikap na makuha ang mahiwagang susi mula kay Lord Ian na maaaring magbalik sa kanyang nasawi na kaharian. Samantala, si Merlin ay nababaliw na, sinusubukang lutasin ang palaisipan ng labyrinth hanggang sa tuluyang sumuko ang kanyang dalawang selula ng utak, at ang kanyang mabangis na sarili ay pilit na tumatagos sa sahig. Kasabay nito, sina Cecilia at Kyle ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay sa silong nang dumating ang dalawang napakalakas na zombie sa pinangyarihan. Si Kyle ay nabugbog ng mga zombie habang si Cecilia ay nasa lupa, nananalangin para sa isang himala upang iligtas sila. Ang kanyang desperadong mga panalangin ay nasagot agad nang biglang sumugod si Merlin sa bubong na parang isang anghel, sa tamang oras. Tuwang-tuwa si Cecilia na makita siya, nagmamakaawa sa kanya na iligtas siya at ang natitira sa kanyang pangkat. Gayunpaman, ang ginto lamang ang interesado ni Merlin. Kaya, hindi na lang niya ito pinansin at nagsimulang maglakad palayo. Dahil sa desperasyon, inalok ni Cecilia ang kanyang katawan at ang kanyang dignidad kay Merlin, na tumanggi sa hindi naaangkop na alok, na pinigilan ang kanyang mga likas na ugali. Isinabot na lang ni Merlin sila Cecilia at ang kanyang personal na bantay, na nangakong babalik para sa kanila kapag nakuha na niya ang samsam. Samantala, abala si Bernard sa kanyang maalamat na tunggalian kay Lord Ian, na hindi nagpipigil. Nagpatawag siya ng isang halimaw na may banal na grado para gawin ang kanyang maruming gawain para sa kanya. At maging si Bernard ay nahihirapang labanan ang dalawang boss ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, muling sumugod si Merlin sa bubong, palaging desperado na maging pangunahing karakter sa bawat sitwasyon. Para kay Merlin, ang higanteng halimaw ay hindi isang hamon, dahil winasak niya ito sa isang espada lamang. Sunod, natutuwa siyang pinanood habang nagpapakabayani si Bernard sa pagtatangkang labanan si Lord Ian ng mag-isa. Sa wakas ay pumasok si Merlin, madaling natalo ang boss sa ilang malinis na atake at nauwi sa pagkuha ng mga mahiwagang susi. Nagmakaawa si Bernard na ibalik sa kanya ang mga susi, at inalok pa siya ng maraming ginto bilang kabayaran. Gayunpaman, sa wakas ay ipinakita ni Alice ang kanyang sarili, at sinabi kay Merlin ang tungkol sa plano ni Bernard na buhayin muli ang kanyang nasawi na imperyo. Nang hindi nagpakita ng anumang senyales si Merlin na ibibigay ang mga susi, ipinakita ni Bernard ang kanyang tunay na anyo. Pagpasok sa Super Saiyan mode at pagiging overpowered, ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-teleport, nagpo-project ng daan-daang kopya ng kanyang sarili sa pagtatangkang lituhin si Merlin. Gayunpaman, madaling natukoy ni Merlin ang tunay na Bernard, hiniwa ito sa katawan at agad na pinaslang. Nang hamupa na ang kaguluhan, iminungkahi ni Alice na ibigay ang mga susi sa kaharian dahil tila napakahalaga ng mga ito. Ngunit ang tanging inaalala lang ni Merlin ay ang pagbabayad ng kanyang mga utang dahil plano niyang ibenta ang mga susi sa isang malaking halaga. Pinayuhan niya si Alice na simulang gamitin ang kanyang mga selula ng utak dahil kakailanganin niyang magtrabaho ng dagdag na shift sa buong buhay niya kung gusto niyang mabayaran ang kanyang mga utang sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap. Magkasamang lumabas ng labyrinth ang dalawa habang si Merlin ay may kakaibang pakiramdam na nakakalimutan niya ang isang bagay na mahalaga. Samantala,
sina Cecilia at Kyle ay nakasabit pa rin sa mga dingding makalipas ang ilang oras, pagod na sa pagtawag sa pangalan ni Merlin. Napapaligiran na sila ng mga zombie sa puntong ito, at alam ni Cecilia na tanging si Merlin lamang ang makakapagligtas sa kanila. Pagbalik sa kampo, si Arnold at ang kanyang kaibigan ay desperadong sinusubukang labanan ang mga zombie na nagtipon sa kanilang kampo. Nang maging napakarami ng mga kalaban, nagpasya silang tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit nakakita lamang sila ng maraming sibat na patungo sa kanila. Gayunpaman, ang mga sibat ay naglaho sa ere kasama ang lahat ng mga zombie sa kanilang paligid. Napagtanto ni Arnold na ang haring kumokontrol sa mga halimaw na ito ay malamang natalo sa mga guho, na naging dahilan upang maglaho rin ang kanyang mga alipores. Ilang sandali pa, sina Alice at Merlin ay muling nagsama-sama sa kanilang mga kaibigan, at nagbahagi ng mga kwento ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa mga guho. Gayunpaman, tila lahat ng atensyon ay napunta kay Alice at sa kanyang mga aset dahil agad siyang kinubkob ng mga talunan. Patuloy na pinupuri ni Arnold ang kanyang mga mata, umaasa na ang isa sa kanyang mga papuri ay sa wakas ay mapupunta at magpapaibig sa kanya. Ngunit tuluyang hindi pinansin ni Alice ang kanyang pang-aakit. Nang hapong iyon, dumating ang mga reporter ng balita sa mga guho upang iulat ang pagbagsak ni Haring Ian, na binibigyan si Alice ng lahat ng kredito para sa mag-isang pagkatalo sa kanya at sa kanyang mga halimaw. Gaano man kahirap kumbensihin ni Alice ang lahat na si Merlin ang gumawa ng tunay na gawain, walang sino man ang handang tanggapin ang katotohanan na ang walang trabahong demonyong hari na ito ay may kakayahang gawin ang ganoong kahangahangang bagay. Samantala, sa isang lugar sa kailaliman, isa pang mandirigmang Chin, si Karuna, at ang magkapatid na kambal ay abala sa pag-uusap tungkol kay Bernard at sa kanyang nabigong misyon. Pinayuhan sila ni Karuna na pag-usapan ng maingat ang kanilang kakampi, ngunit ang kambal, sina Zo at Joe, ay naniniwala na kailangan nila ng isang mas malakas na tao upang magdala ng mga susi ng impyerno. Sa sandaling iyon, nagpakita ang Lich King sa pinangyarihan, na pilit na pinapayuko sa kanya ang kanyang mga alipores. Hinimok niya ang kanyang mga walang kwentang tagapaglingkod na bilisan ang kanilang mga misyon, inutusan si Karuna na kunin ang mga susi ng impyerno sa lalong madaling panahon. Bumalik sa pangkat, na nakaupo sa isang karwahe patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Iniirita ni Arnold ang lahat ng tainga hanggang sa hindi na makayanan ni Alice at napilitan siyang patahimikin ng malakas. Nang magkaroon sila ng kaunting kapayapaan, nalaman nila ang tungkol sa mga Purple Knights, na siyang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian na kabilang sa Royal Guard. Ang parehong mga Purple Knight ay ipinadala upang iligtas sina Cecilia at Kyle mula sa mga guho habang abala si Cecilia sa pagsasalita kay Merlin dahil sa hindi pagtupad sa kanyang pangako na iligtas siya. Samantala, napilitang huminto ang karwahe ni Merlin at natagpuan ng pangkat ang isang grupo ng mga kabalyero na naghihintay sa kanila sa labas. Hayagan na inatake ng mga kabalyero si Alice, sinasabing narito sila upang imbestigahan siya. Pinagsalikop ng mga lalaki ang kanilang mga braso at nanatiling walang silbi habang si Alice ay lumalaban na parang isang ganap na malakas, na madaling tinalo ang mga gwardya ng hari. Isiniwalat ng kanilang pinuno na ang kanyang pangalan ay Chapman, na nag-anunsyo na tapos na ang imbestigasyon matapos harapin ang isang nakakahiyang pagkatalo. Sinabi ni Chapman sa kanyang mga kabalyero na inutusan siyang tingnan kung si Alice ay nagdudulot ng panganib sa kanilang kaharian, ngunit tila isa lamang itong magic user. Habang siya ay umuungal, isang misteryosong figure na may hodang palihim na lumapit sa likuran niya at kinamot ang kanyang leeg habang nanatiling hindi matukoy. Samantala, binisita ni Alice at Merlin ang mangangalakal upang makuha ang bayad para sa kanilang mga natapos na misyon, ngunit nalaman lamang nila na ang kanilang mga utang ay pinagsama na dahil sila ay itinuturing na isang mag-asawang mahilig sa pakikipagsapalaran. Ngayon ay hinikayat sila ng mangangalakal na pirmahan ang kanilang mga papeles sa kasal upang maging opisyal ang mga bagay-bagay. Ngunit sina Alice at Merlin ay halos masuka na sa ideya na magpakasal na. Gusto nilang maghain agad ng diborsyo, ngunit ipinaalam sa kanila ng mangangalakal na dahil pinagsama na ang kanilang mga utang, pantay-pantay silang hahatiin kung magpasya silang magdiborsyo. Napilitan si Merlin na tanggapin ang kanyang nakatakdang kapalaran. Hindi pa handa na talikuran ang kanyang buhay binata at maging isang asawa. Tumungo sila sa kanilang pinagsasaluhang silid upang simulan ang kanilang honeymoon, ngunit nauwi sa pagtatalo kung sino ang matutulog sa kama.
Nawalan ng malay si Merlin sa sofa, naiwan si Alice na gumawa ng lahat ng mga gawaing bahay. Nang gabing iyon, tumungo ang bagong kasal na magkasintahan sa bar kung saan masayang umiinom si Merlin buong gabi habang si Alice ay abala sa pagrereklamo tungkol sa kanyang kakilakilabot na buhay may asawa. Samantala, si Arnold ay naging ganap na baliw dahil sa kanyang depresyon, umiiyak tungkol sa pagkawala ng kanyang waifu sa ibang lalaki. Tinanong ni Merlin ang mangangalakal kung may paraan upang mabilis na mabayaran ang kanilang mga utang, at ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa mga misyon na Triple S, na minsan lamang nagpapakita sa isang iglap. Alam ni Alice na ang mga misyong ito ay lubhang mapanganib dahil kadalasan ay may kinalaman sa pakikipaglaban sa mga halimaw na nasa antas ng Diyos, ngunit nag-aalok ang mga ito ng napakalaking halaga ng ginto. Sumang-ayon si Merlin nang marinig ang premyo, walang pakialam sa panganib na kaakibat nito. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng mangangalakal na tanging mga nangungunang adventurer lamang ang pinapayagang sumali sa mga misyon ng paglalakbay at kailangan nilang pumasa sa isang pagtatasa upang ma-upgrade ang kanilang mga antas. Ginagamit ni Merlin ang kanyang panloob na demonyong aura, tiwala sa kanyang mga kasanayan upang malimpasan ang anumang hamon. Nagpasya sila ni Alice na simulan ang paghahanda para sa pagtatasa, pagsasanay sa kanilang mga kasanayan sa dulang. Si Alice ay walang kapantay sa kanyang asawa habang sinusubukan niya at palaging nabibigong matamaan ito. Samantala, si Merlin ay patuloy na umuungal sa buong pagsasanay, tinutokso siya at nagbibigay ng mga sarkastiko na mga salita na nagpapakulo sa kanya. Nagpasya si Merlin na dagdagan ang nakataya, sinasabi kay Alice na ang tanging paraan upang mapabuti ay ang lumaban na parang nasa aktwal na panganib ang kanyang buhay. Pinaganya niya ang kanyang mahika ng demonyo, pinilit si Alice na gawin ang lahat. Sa kabilang banda, ginamit ni Alice ang kanyang mahika ng yelo upang atakihin siya gamit ang matatalas na piraso ng yelo, ngunit ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay masyadong mabagal. Sa wakas ay ginamit ni Merlin ang kanyang makapangyarihang mahika at naghagis ng isang napakalaking spell sa kanya na nagpapagamit sa kanya ng lahat ng kanyang enerhiya upang iwasan ang spell. Nawalan ng malay si Alice dahil sa pagod at napagtanto ni Merlin na nagawa niyang tamaan ang kamay nito na lubos niyang hinangaan. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kasama na si Habs at sinamahan siya palabas, dinala siya sa isang lugar na pinupuntahan lamang ng mga kapwa-talunan. Samantala, nakarating si Karuna sa nayon upang hanapin ang susi ng impyerno at natagpuan itong nakasabit sa leeg ni Merlin. Sa Gunner Cave, sina Habs at Merlin ay mainit na sinalubong ng isang grupo ng mga babae na handang maglingkod sa Ginoo. Tila nakilala ng may-ari, si Helen, si Merlin, ngunit sa halip na magtanong, sinamahan lamang niya sila sa isang pribadong sulok. Abala ang mga lalaki sa pagpapasya kung aling babae ang kakainin para sa tanghalian nang pumasok si Karuna sa kanilang silid, nag-alok na bigyan sila ng palabas. Sa katotohanan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa susi ng impyerno, at handa niyang ibenta ang kanyang dignidad para makuha ito. Sinimulan niya ang kanyang pagsayaw sa pool, at agad na nahipnotismo si Habs ng kanyang mga galaw. Sa kabilang banda, nakita ni Merlin ang palabas na lubhang nakakabagot, tinawag si Karuna na isang matandang babae. Ang kanyang pangaakit ng galit ay gumana ng perpekto habang iniwan ni Karuna ang palabas at tumakbo palabas, hindi na matiis ang mga komento tungkol sa kanyang edad. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Helen, sinabi kay Merlin na may naghihintay na makipagkita sa kanya. Agad siyang nag-alala na ang taong ito ay si Alice dahil ayaw niyang makita siya nito sa lahat ng kanyang kaluwalhatian bilang talunan. Sinamahan siya ni Helen sa isang katakot-takot na pasilyo na nakatago sa likod ng isang lihim na painting. Nang magkaroon sila ng kaunting privacy, sinimulan niyang alisin ang kanyang mga damit habang mabilis na lumingon si Merlin, pagod na sa mga babaeng kumikilos na parang mga asong galit sa paligid niya. Gayunpaman, si Helen ay lumabas na isang tunay na demonyo, na nagpapakita na naglilingkod siya sa diyosa ng pagnanais, si Asmodeus, at ang kuweba ng Gunner na ito ay ang kanyang lihim na punong himpilan. Biglang bumukas ang mga ilaw ng kuweba upang ipakita si Asmodeus, na nakahiga ng may sensualidad sa kanyang trono. Tuwang-tuwa si Merlin na makita ang isang pamilyar na mukha mula sa kanyang mga araw ng demonyo. Habang nagtatanong siya tungkol sa mga nangyayari sa kanyang tahanan, ipinaalam sa kanya ni Asmodeus na mayroon siyang malaking tambak ng mga papeles na naghihintay sa kanya pagbalik niya.
At napagpasyahan ni Merlin na ang kanyang buhay ngayon ay mas mabuti kaysa sa pagharap sa kaguluhan ng korporasyon. Habang ikinukwento rin ni Asmodeus sa kanya ang tungkol sa mga kamakailang pag-atake na isinagawa ng mga demonyo mula sa impyerno, na nagbabala kay Merlin na mag-ingat dahil mayroon siyang kasaysayan ng pakikipag-away sa mga residente ng kaharian ng demonyo. Nang gabing iyon, umuwi si Merlin habang palihim na sinusundan siya ni Karuna. Galit pa rin sa pagsasabing matanda, pumuesto siya sa likuran niya at naglunsad ng isang pag-atake habang si Merlin ay casual na hinaranggan ito at itinapon palayo habang siya ay bumangga sa isang puno. Hindi makapaniwala si Karuna sa antas ng kawalang galang na ito habang plano niyang gamitin ang kanyang sikretong pangwakas na galaw sa susunod. Pagkalipas ng ilang minuto, si Merlin ay inatake ni Alice, na galit matapos iwan sa training arena. Pinagbawalan din niya itong makita sa paligid ng ibang mga babae, sinasabing kailangan nilang paniwalain ang mga tao sa bayan na sila ay isang tunay na magkasintahan upang makuha ang simpatiya ng lahat. Samantala, si Karuna ay naglakbay patungo sa North Pole kung saan siya lumapit sa isang napakalaking glacier na napapalibutan ng mga kadena. Binasag niya ang selyo, na nagpapakita ng isang higanteng dragon na nagyelo na natutulog sa loob, na gin-icing niya pagkatapos ng 400 taon ng pagtulog, upang talunin si Merlin, gamit ang kapangyarihan ng maalamat na dragon nito. Kinabukasan, sina Merlin at Alice ay tumungo sa isang kilalang guild na kilala sa napakalaking library nito, na naglalaman ng mga pinakabihirang libro sa mundo. Naroon sila upang makita ang librarian, si Miss Da Vinci. Sigurado si Alice na makakapagbigay siya sa kanila ng karagdagang impormasyon tungkol sa susi ng impyerno, umaasang maibebenta nila ito ng mas mataas. Gayunpaman, nakasalubong nila ang katulong ni Da Vinci na si Chloe, na tila nasa tuktok ng listahan ng mga dapat asikasuhin ni Alice. Kinulit siya ni Chloe tungkol sa mga kamakailang pangyayari sa kanyang buhay may asawa, at binombo siya ng mga tanong sa kaliwat kanan. Samantala, naninindigan si Alice na si Merlin ay kanyang kasama lamang sa bahay, wala nang iba. Kinuha niya ang susi at ipinakita ito kay Da Vinci, na sinimulan itong suriin gamit ang kanyang dalubhasang kasanayan. Matapos masusing tingnan, malinaw kay Da Vinci na ang susi ay konektado sa pinakamalalim na hukay ng impyerno sa ilang paraan. Naalala ni Merlin ang sinabi ni Asmodeus tungkol sa mga kamakailang aktibidad ng demonyo, iniisip kong may koneksyon sa pagitan ng mga pag-atake ng demonyo at ng mahiwagang susi na ito. Kailangan ni Da Vinci ng mas maraming oras sa pag-aaral ng susi, kaya hiniling niya na makuha ito ng kaunti pa. Kumbinsido si Merlin na mananakaw ang susi kung hindi bantayan, at halos kinailangan siyang hilahin ni Alice palabas ng library. Kinabukasan, biglang pumasok si Merlin sa bar, nataranta at naghahanap ng mga bagong misyon para maalis ang kanyang atensyon mula sa kanyang utak. Gayunpaman, ang board ay nag-aanunsyo lamang ng mga bagong antas na side quest na maaaring gawin kahit ng mga bagong silang na sanggol. Sa sandaling iyon, ipinaalam ng mga ngalakal kay Alice na ang pinuno ng isang malayong nayon ay partikular na humiling kay Alice na pumunta sa isang misyon na kinabibilangan ng pagpaslang sa isang nagngangalit na dragon na nagyelo. Bagamat kilala ang maalamat na dragon na nagpapalamig sa buong karagatan sa isang hininga lamang, sina Alice at Merlin ay parehong nahipnotismo ng gantimpalang 10,000 ginto. Medyo nasasabik si Merlin na sumubok sa misyong ito na nagbabanta sa buhay habang kinarga niya si Alice sa kanyang mga bisig at tumakbo patungo sa dragon, na hindi binigyan ito ng oras para magprotesta. Samantala, sa North Pole, ang Holy Frost Dragon ay nagising sa lahat ng kanyang kaluwalhatian habang iniuunat niya ang kanyang mga pakpak pagkatapos ng maraming taon ng pagtulog. Ipinaalam sa kanya ni Karuna ang tungkol kina Merlin at Alice, at hiniling sa dragon na mag-ingat sa kanilang paligid. Labis na nasaktan ang dragon sa sinabing ito, at sinabing kaya niyang magpadala ng nagyayelong hininga mula sa North Pole hanggang sa kanilang nayon at palamigan sila hanggang masawi kung gugustuhin niya. Alam ni Karuna na para sa kanyang ikabubuti ang umalis kung nais niyang manatiling buhay, at nagbalat kayo siya bilang isang blondie upang akitin sina Merlin at Alice sa dragon. Sina Merlin at Alice ay tumungo sa nagyayelong nayon sa hilaga, nakasakay sa isang karwahe ng kabayo at halos masawi sa lamig habang papunta roon. Mas malala ang sitwasyon ni Alice kaysa kay Merlin, na kayang i-toast ang sarili ng buhay para manatiling mainit.
Sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon kung saan natagpuan nila ang malalaking bundok na ganap na nagyayelo na nagpapahirap sa mga taga-nayon sa matinding sipon. Nilapitan ng dalawa ni Karuna na nagbalat kayo bilang isang blonde na babae na nagpakilala bilang anak ng pinuno ng nayon. Nagkunwari siyang cute na sinusubukang kumbansihin sila sa kanyang edad at hindi ibunyag na siya ay isang matandang babae. Ikinwento sa kanila ni Karuna ang tungkol sa masamang dragon, nagsinungaling sa kanila sa pagsasabing hiniling ng dragon na kainin siya ng buhay kapalit ng pagpapanatiling buhay ng nayon. Nararamdaman ni Merlin na may kakaiba at naghihinala na siya sa Blondie. Nagkomento siya na malamang na magkakaroon ng matinding pagbabawas ang dragon kung kakainin siya nito at kailangang pilitin ni Karuna ang sarili na manatiling kalmado upang mapanatili ang pagbabalat kayo. Dinala niya sila sa isang kalapit na bahay na nalibing sa ilalim ng isang bundok ng yelo na umano'y nilikha pagkatapos hamatsing ang dragon sa ganoong paraan. Sinabihan ng mga pinuno ng nayon sina Merlin at Alice na bumalik na sinasabing ang dragon na ito ay masyadong malakas para hamanin nila. Napagpasyahan ni Merlin na oras na niya para magpasikat habang nagsasayaw siya ng isang masalimuot na sayaw ngunit nauwi sa pag-atake sa bundok gamit ang kanyang daliri. Galit na galit ang mga taga-nayon sa kawalang galang, ngunit ang kanilang mga protesta ay natahimik ng malalakas na tunog ng pagkalabog. At lumingon sila upang makitang nadudurog ang buong bundok, na nagpapatunay sa kakayahan ni Merlin. Humanga at napahiya sila sa pagmamaliit sa kanila habang dinadala nila sina Merlin at Alice sa isang bahay at pinakain sila ng lahat ng pagkain sa mundo bilang tanda ng kanilang paghingi ng tawad. Tinanong ng isa sa mga taga-nayon si Alice kung magkano ang singil niya para sa kanyang serbisyo, na ikinalito niya dahil sinabihan siyang makakatanggap siya ng 10,000 gintong barya gaya ng nakadetalye sa liham. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang masalimuot na kasinungalingan ni Karuna, na mabilis na nag-abala sa kanya sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya at kay Merlin sa isang kalapit na hot spring. Nang maalis na ng dalawa ang kanilang mga damit at makapasok sa bukal, mabilis na hinalughog ni Karuna ang kanilang mga damit na parang isang taong walang pakundangan, desperado na mahanap ang susi. Samantala, sa mainit na bukal, nagiging mainit ang lahat habang sina Alice at Merlin ay patuloy na nagtatalo. Ikinwento sa kanya ni Merlin ang tungkol sa diwa ng dragon, isang mahiwagang bagay na matatagpuan sa loob ng mga katawan ng mga maalamat na dragon. Pinayuhan niya si Alice na kainin ang diwa ng Frost Dragon kung matatalo nila ito, na magbibigay sa kanya ng mga kapangyarihan ng dragon kasama ang kakayahang gumamit ng malalakas na armas. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa ng ilang panahon. Nang makaramdam si Merlin ng matinding sakit sa kanyang katawan at nawalan ng malay, halos malunod hanggang sa masawi, hinayla siya ni Alice papunta sa ligtas na lugar, para lamang mapagtanto na ang Frost Dragon ay dumating na sa pinangyarihan, na nagbabantang sirain ang nayon. Nagpasya si Alice na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay habang ibinibigay niya si Merlin sa mga taga-nayon at hiniling sa kanila na pumunta sa ligtas na lugar. Samantala, kumuha siya ng isang espada at naghanda upang labanan ang makapangyarihang halimaw habang suot pa rin ang kanyang manipis na tuwalya. Nang ligtas na nakatakas ang mga taga-nayon, sinimulan ni Alice ang paggamit ng isang makapangyarihang orasayon, gamit ang lahat ng kanyang lakas upang magpadala ng matatalas na piraso ng yelo na lumipad patungo sa dragon. Gayunpaman, ang pag-atake sa literal na dragon na nagyelo gamit ang isang galaw ng yelo ay isang kadudad ang pagpipilian dahil halos hindi nito kinikiliti ang halimaw. Alam ni Alice na tapos na ang laro para sa kanya ngayon dahil iyon ang kanyang pinakamahusay na galaw. Naalala niya ang kanyang pinakamagagandang alaala, iniisip ang kanyang ina at lahat ng mga pakikipagsapalaran na kanyang pinagdaanan at hindi niya maiwasang isipin si Merlin. At sa kanyang emosyonal na kalagayan, sa wakas ay inamin niya na gusto niya ito. Samantala, huminga ng malalim ang dragon at huminga ng buong lakas, sinusubukang i-freeze si Alice magpakailanman. Gayunpaman, sumugod si Merlin sa sandaling iyon, iniwasan ang orasayon at pinoprotektahan si Alice. Masyado siyang nahihiya sa kanyang nakaraang pag-amin ng pag-ibig, nilinaw na siya ay emosyonal lamang at nabaliw. Lumapit si Merlin sa dragon, niyakap ito ng mahigpit na parang alagang aso niya, habang ang dragon ay napangiwi mula sa kanyang paghawak. Dahil sa kawalang galang na ito, na lalong nagpalala ng sakit, kumuha si Merlin ng isang kahoy na patpat at sinubukang makipaglaro sa halimaw, na siyang huling palo para dito. Isinara ng dragon ang panga nito sa ulo ni Merlin,
ngunit nagpasya siyang ilabas ang kanyang alagang aso para maglakad-lakad, lumipad ng malayo kasama ang dragon upang maiwasan ang pinsala sa nayon. Samantala, dumating si Karuna sa pinangyarihan na nagkukunwaring natatakot habang niyayakap niya si Alice at humihingi ng ginhawa. Gayunpaman, bumunot siya ng isang punyal, sinubukang atakihin si Alice at wakasan ang kanyang kwento ng tuluyan. Kasabay nito, kinaladkad ni Merlin ang dragon papunta sa isang kalapit na bundok, tinutokso ito at hiniling na huwag itong pigilan. Ibinalik ng dragon ang isa sa kanyang pinakamalakas na ice spell para lamang malaman na si Merlin ay immune sa mahika. Bumalik sa mga babae na may tunggalian sa kanilang buhay. Sa wakas ay binitawan ni Karuna ang pagbabalat kayo at hiningi ang susi. Hindi niya namalayan na nasa library pala ito ng guild. Nang mawalan siya ng pasensya, pumasok siya sa Shadow Realm, sinusubukang hampasin si Alice mula sa lahat ng uri ng iba't ibang direksyon. Gayunpaman, hindi na si Alice ang dating baguhan, salamat sa pagsasanay ni Merlin, at natutukoy niya ang eksaktong lokasyon ni Karuna at na-atake ito. Nagawa pa rin siyang talunin ni Karuna kalaunan, tinawag ang isa sa kambal na lalaki na pumunta at dalhin si Alice sa kanilang Lich King. Samantala, tumungo si Karuna upang masaksihan ang labanan sa pagitan ni Merlin at ng Frost Dragon. Dahil hindi gumana ang mahika kay Merlin, tinawag ng dragon ang literal na Mount Everest sa ulo nito, pinababa ito upang durugan si Merlin. Gayunpaman, gaya ng inaasahan, binasag ni Merlin ang bundok gamit ang isang malinis na hampas, na nagresulta rin sa paghiwa sa dragon. Isang hindi inaasahang pangyayari ang sumunod nang sumugod si Karuna sa sawi na dragon, hiniwa ang utak nito upang makuha ang diwa ng dragon. Hindi siya nag-aksaya ng oras at kinain ang mahiwagang bagay. Habang nagsisimulang sumipsip ang kanyang katawan ng napakalaking kapangyarihan at sumasailalim sa isang epikong pagbabago, nagusbong siya ng dalawang higanteng pakpak sa kanyang likod at naglagay pa ng buong mukha ng make-up upang suportahan ang kanyang bagong panahon ng dragon. Lumipad siya pataas sa kalangitan, sinubukan ang kanyang mga bagong kapangyarihan kung saan nakikita niya ang maliliit na langgam na daan-daang milya ang layo at nakakarinig ng mga tunog mula sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Pakiramdam niya ay isa siyang literal na Diyos at sa wakas ay handa na siyang talunin ang lalaking patuloy na nanunuya sa kanyang sinaunang panahon. Nagsimula siyang mag-teleport sa paligid niya ng kasing bilis ng kidlat, sinusubukang bitagin siya sa alambreng may tinak. Nagtagumpay siya sa pagbalot ng mga alambre sa buong katawan ni Merlin, ngunit lumabas lang ito sa nakapulupot na gulo sa pamamagitan lamang ng pagpitik ng kanyang mga daliri. Parang walang anumang bagay sa mundo ang makakahawak sa demonyong ito na labis na naimpluwensyahan, ngunit may isang sukdulang trick pa rin si Karuna. Sinabihan niya si Merlin na lumingon or makikita niya ang buong nayon na natatakpan ng mga piraso ng yelo at walang makikitang buhay. Tinuya niya si Merlin, sinasabing ang kanyang kayabangan ang dahilan kung bakit siya tuluyang bulag sa kanyang estratehiya na unti-unting sirain ang nayon sa kanilang labanan. Sa wakas ay naging seryoso si Merlin habang tumataas siya sa ere na nababalot ng hellfire. Sa isang tama ng kanyang espada, tuluyan niyang nabura si Karuna habang ang kanyang mga sigaw ay umalangaw sa buong glacier. Bago umalis sa larangan ng digmaan, nasulyapan niya ang kanyang kakambal na si Joe na sinusubukang tumakas sa pamamagitan ng isang portal, dala ang tunay na blondie sa kanyang likod. Bagamat hindi niya ito mapigilan, nagawa ni Merlin na putulin ang braso nito bilang babala. Pinanood ni Merlin ang mahika ng nagyelong dragon na nagsisimulang maglaho, natutunaw ang yelong bumabalot sa nayon, na nagbigay sa kanya ng pag-asa na ang mga taga-nayon sa loob ng mga kubo ay dapat sanay nakaligtas. Samantala, bumalik si Joe sa kanyang piitan upang harapin ang puot ng Lich King, na labis na nadismaya sa pagkasawi ni Kurana at pinagtawanan pa ang nawawalang braso ni Joe. Nangako si Joe na dadalhin sa kanya ang susi, na sinasabing tiyak na hahanapin ni Merlin ang dinukot na babae. At gagamitin niya ang pagkakataong iyon hindi lamang upang makuha ang susi, kundi upang pagbayaran din niya ang kanyang braso. Maya-maya, nagising si Alice at natagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa isang selda kasama ang isang elf na nababaliw sa takot. Sa sandaling iyon, ang nakababatang kakambal na si Zoe, ay pumasok, gumapang patungo kay Anne at nagbabantang saktan siya. Naglakas loob si Alice na tumawag ng espada habang tinutusok niya si Zoe sa puso. Gayunpaman, lumingon lamang siya nang may nakakatakot na tingin at binunot ang espada,
hindi man lang naapektuhan ng malakas na pag-atake. Itinulak niya palayo si Alice, dahilan para bumagsak ito sa lupa habang ang dalawang babae ay nagsimulang umiyak, takot na mawalan ng buhay. Pagbalik sa nagyayelong parang, isang random na wizard na nakasuot ng kunwaring kasuotan ni Harry Potter, ang lumapit sa bangkay ng nagyayelong dragon, nakangiti dahil sa tuwa. Tila, maaaring ilipat ng lalaki ang kapangyarihan ng dragon sa isang makapangyarihang bayani gamit lamang ang dugo ng dragon. At plano niyang gumawa ng daan-daang mga mandirigmang may lakas sa ganitong paraan. Pagbalik sa selda, isiniwalat ni Zoe kung gaano siya kabaliw. Habang hinahampas niya ang kanyang espada at hiniwa ang braso ng elf, at ibinuhos ang dugo nito sa isang mangkok, patuloy siyang humihingi ng tawad sa elf habang patuloy ang kanyang pagpapahirap at pagtawa na parang baliw. Sinabi niya kay Alice na ginagawa niya ang kakilakilabot na bagay na ito para mapasaya ang kanyang nakatatandang kapatid, na binubugbog siya kung hindi niya susundin ang kanyang mga utos. Nang makaubos na siya ng sapat na dugo, lumabas siya ng silid at kumilos si Alice para aliwin ang elf. Nang malaman niyang Shirley ang pangalan nito, isiniwalat ni Shirley ang kanyang kalunos-lunos na kwento, sinasabing naglalaro siya sa labas ng kanyang bahay nang siya ay dukutin ni Zoe at mula noon ay nakakulong na siya sa selda na ito. Isiniwalat niya ang kanyang mga braso, na puno ng mga hiwa, sinasabing ginagamit ng hari ng ledge ang kanyang dugo para pahabain ang kanyang buhay. Bago si Shirley, may isa pang elf na ginamit para sa eksaktong layuning ito hanggang sa mapisa ang lahat ng dugo mula sa kanya at itapon ang kanyang tuyot na katawan. Tiniyak sa kanya ni Alice na may darating para sumagip sa kanila at hindi niya maiwasang makaramdam ng lubos na katiyakan na si Merlin ay kasalukuyang nasa kung saan at naghahanap sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo siyang nahuhulog ang loob niya kay Merlin at mas maganda pa ang pakiramdam niya na umaasa rito. Samantala, pabalik sa library, si Da Vinci ay mukhang nakausok ng isang malakas na bagay habang nakatitig siya sa dingding, na may kakilakilabot na pangitain ng impyerno. Labis na nag-aalala si Chloe para sa kanyang amo at nang makita niyang pumasok si Merlin, hiniling niya rito na ayusin si Da Vinci. Hinampas siya ni Merlin sa ulo, na nagpabalik sa kanyang katinoan. Habang inihayag ni Da Vinci na ang susi ay dapat ibigay sa maharlikang pamilya upang bantayan magpakailanman dahil ito ay isang napakalakas na bagay. Gayunpaman, plano ni Merlin na ibigay ang susi sa Lich King kapalit ng kanyang waifo, na ibinabahagi niya kay Da Vinci. Sinabihan niya itong mag-ingat dahil malamang nabubuksan ng Lich King ang mga pintuan ng impyerno gamit ang susi, na magpapakawala ng milyon-milyong demonyo sa mundo. Tiwala si Merlin na kaya niyang harapin ang impyerno at ang mga demonyo nito at ang tanging prioridad niya ngayon ay ang iligtas si Alice. Pagkalabas ni Merlin ng library, napagtanto niya na wala talaga siyang ideya kung saan pupunta para ipagpalit ang susi. Naisip niyang humingi ng tulong kay Lilith, ngunit naisip niya kung gaano siya madidismaya kapag nalaman niyang ginagawa niya ang lahat ng pagsisikap na ito para sa isang babaeng tao. Naisip din niyang humingi ng tulong kay Asmodeus, ngunit sigurado siyang hihilingin ito sa kanya na maging personal niyang alipin kapalit, at wala sa mood si Merlin na makisabay sa kanyang mga gawain. Sumunod na nakasalubong ni Merlin si Arnold na nalulungkot pa rin sa pagkawala ng kanyang crush. Si Arnold ay isang dedikadong tagahanga ni Alice dahil nalaman na niya ang lokasyon ng Lich King at kung saan eksakto siyang nakakulong. Nag-aalok pa siya ng 1,000,000 ginto sa taong magbabalik sa kanya at agad na tinanggap ni Merlin ang alok at tumakbo palayo. Lubos na naniniwala si Arnold na ang sakam na lalaking ito ay gusto lang ng pera samantalang ang totoo ay gusto lang ni Merlin na iligtas si Alice. Ang ginto ang siyang nangunguna. Samantala, ang mga maharlikang kabalyero ay nagmamarcha rin patungo sa lihim na taguan ng Lich King sa isang misyong iligtas si Shirley, na kabilang din sa maharlikang pamilya. Ang mga kabalyero ay pinamumunuan ni Lord Saidan, na gustong matiyak na magkakaroon ng nagliliyab na tagumpay ang mga kabalyero upang mabawi ang tiwala ng publiko. Simula nang pumasok si Merlin, naging popular siya bilang tagapag-alaga, at ang publiko ay nagsimulang umasa sa kanya ng higit pa sa maharlikang kabalyero. Determinado si Lord Saidan na ibalik ang kaluwalhatian sa maharlikang pamilya. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila si Joe, na sumubok na palihim na umatake kay Saidan. Gayunpaman, itinaas ni Saidan ang kanyang higanteng kalasag at hinaranggan ang atake habang naghahanda siyang hampasin si Joe. Samantala, ginamit ni Joe ang kanyang ultimate move,
nagpapadala ng isang grupo ng mga anino, na ang bawat isa ay kasing lakas niya. Habang sumasayaw si Joe sa paligid ng larangan ng digmaan, tumatawa na parang baliw, ang kanyang mga clone ay abala sa pakikipaglaban at pagtalo sa mga kabalyero. Nakahanap si Zayden ng perpektong pagkakataon upang lumipad ng mataas sa himpapawid. Habang bumagsak siya sa ibabaw ni Joe, na lumikha ng isang malakas na pagsabog. Napansin ni Merlin, na nawala sa malapit na kakahuyan, ang pagsabog at alam na ito ang maaaring pinagtataguan ng Lich King. Pagbalik sa larangan ng digmaan, tinawag ni Joe ang kanyang kakambal na kapatid upang tulungan siya sa laban, at pinakawalan ng dalawang magkapatid ang kanilang pinagsamang enerhiya kay Zayden. Nang makita ang kambal naging ganado si Zayden habang inaalis niya ang kanyang damit at ginawang bakal ang kanyang katawan, isang malakas na pagsabog ang ginawa ng kambal sa kanya, na naging parang natutunaw na bakal, na iwan ng isa kabalyero. Nasiyahan sina Zoe at Joe sa pag-iisip na pahirapan siya, iniisip kung dapat ba nilang tanggalin ang kanyang mga kuko, baliin ang kanyang mga daliri, bunutin ang kanyang dila, or gawin ang lahat ng nabanggit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dumating si Merlin, handang talunin ang kambal, tinatanong sila tungkol sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Gayunpaman, nakilala siya ni Joe bilang ang lalaking pumutol sa kanyang braso, at agad siyang nakipag-isa sa kanyang kambal upang magpakawala ng isang mapaminsalang spell na nakatutok mismo kay Merlin. Ngunit gaya ng inaasahan, ginamit ni Merlin ang kanyang pangunahing karakter na aura, na sumasalamin sa spell sa kambal, na sinira hindi lamang ang magkapatid, kundi pati na rin ang mga bundok sa likuran nila. Samantala, ang magkapatid na kambal ay nagkakaroon ng mental breakdown dahil sa isang mapaminsalang pagkatalo. Habang kinukot siya ng nakatatandang Joe ang nakababatang si Zoe dahil sa pagiging baguhan, pinutol ni Merlin ang kanilang burwan, sinabihan si Zoe na itigil ang pambubuli ng kanyang nakatatandang kapatid at itigil ang patuloy na pamumuhay sa ilalim ng kanyang anino. Medyo epektibo ang nakaka-inspire na talumpating ito habang inihahampas ni Zoe ang kanyang espada at tinusok siya sa puso. Natutuwa si Merlin na makita si Zoe na sa wakas ay buhay bilang isang malayang tao. Ngunit hindi niya hinayaan na magtagal ang kalayaang ito dahil tinapos niya ang kanyang buhay pagkatapos. Samantala, kinakabahan ang Lich King na makita ang kanyang mga mandirigma na nasasawi sa kaliwat kanan. Ngunit tiwala pa rin siya na ang pagkakaroon ni Alice sa kanyang pag-aari ay pipilitin si Merlin na ibigay muna sa kanya ang mga susi. Sa isang lugar sa kalapit na mga pasilyo, sina Alice at Shirley ay tumatakbo para sa kanilang buhay, sinusubukang takasan ito. Ginagamit ni Alice ang kanyang mahika sa pinakamataas nitong potensyal, binabantayan ang maliit na elf at sinisira ang anumang mga zombie na humaharang sa kanilang daan. Kalaunan ay napunta ang dalawa sa silid ng trono kung saan matiyag ang naghihintay sa kanila ang Lich King kasama ang kanyang hukbo ng mga higanteng malaimpyernong halimaw sa kanyang tabi. Tumalon agad ang mga kabalyerong na zombie kay Alice, na ginamit ang kanyang mahika ng hamog na nagyelo upang i-freeze sila at pagkatapos ay durugan ang kanilang mga katawan sa 1,000,000 piraso. Sumunod na binigay ng Lich King ang kanyang mga salita, na nagpapakita kung paano niya desperadong sinusubukang buhayin muli ang kanyang kaharian simula nang masawi ang lahat ng malapit sa kanya. Naubusan na rin ng mahiwagang lakas si Alice, at nadismaya siya na hindi dumating ang kanyang asawa upang iligtas siya. Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Merlin sa mga pader, muling binuhay ang kanyang pag-asa. Gumugol si Alice ng ilang minuto sa pagsermon sa kanya tungkol sa pagiging huli, habang abala siya sa pagbibilang kung ilang beses na niyang nailigtas ang walang utang na loob na taong ito. Nang matapos ang kanilang pagtatalo, sinunog ni Merlin ang buong hukbo ng mga undead sa isang malinis na hampas ng kanyang espada, na iwan ang hari ng kalaban na nag-iisa sa kanyang trono. Hinayaan ni Merlin na tapusin siya ni Alice, na tumalon sa ere at mahusay na umiwas sa mga atake ng hari. Mabilis niyang inilapit ang distansya at tinutukan siya, sinasabing ibibigay siya sa maharlikang pamilya upang hatulan para sa kanyang mga krimen. Isang galame mula sa lupa ang ibinulot ng Lich King kay Shirley at sinakal siya. Ang pang-abala ay gumana ng perpekto nang ibagsak ni Alice ang kanyang depensa, na nagbigay sa hari ng pagkakataong gamitin siya bilang isang bihag, hinihingi ang susi mula kay Merlin. Inihayag ng hari na nakipagkasundo siya sa Diablo na nangako sa kanya ng walang hanggang kabataan at pamamahala sa mundo kapalit ng pagbubukas ng mga pintuan ng impyerno.
Lubos na tutol si Alice sa pagbibigay sa kanya ng susi na siyang dahilan kung bakit siya nilaso ng hari gamit ang kanyang mahika na mabilis na kumakalat sa kanyang mga ugat. Inihulog ni Merlin ang mga susi sa lupa habang ang hari ay mabilis na kinukuha ito habang sinasalo ni Merlin si Alice bago pa man ito bumagsak sa lupa. Ipinagpatuloy ni Alice ang kanyang patuloy na pagtatalo na naputol ng isang halik mula kay Merlin. Matapos masiyahan ng husto sa halik, umatras si Alice upang akusahan si Merlin ng pagsasamantala sa kanya habang sinasabi niya na sinusubukan lamang niya itong pagalingin mula sa lason dahil ang kanyang laway ay may mga katangiang nakapagpapagaling. Nang matapos ang kanilang kaganapan, tumangala sila upang makita ang hari na abala sa pagbubukas ng mga pintuan ng impyerno habang pinapakita niya ang isang higanteng portal. Mula sa loob ng mga gate, isang kakaibang itim na hamog ang bumuhos, kasunod ang isang hukbo ng mga demonyong undead. Handa na si Merlin na labanan sila habang inihahanda niya ang sarili para sa isang galaw na matagal na niyang hindi nagagamit. Nagpatawag si Merlin ng isang higanteng haligi ng apoy, ginawa itong isang patuloy na lumalawak na buhawi na unti-unting nagliliwanag sa buong silid. Ang mga kawan ng mga zombie ay nasunog ng buhay. At sa wakas, ang mga gate ng impyerno ay nasunog din at kalaunan ay naglaho. Labis na nalungkot ang Lich King nang makitang ang kanyang 400 taon ng pagsusumikap ay naging alikabok habang tinatanong niya si Merlin kung sino talaga siya. Ipinagpatuloy ni Merlin ang kanyang pagyayabang, sinasabing siya ang pinakadakilang hari ng demonyo sa mundo, ngunit sa mga panahong ito ay gusto na rin niyang maging isang ordinaryong adventurer. Sumunod na sinubukan ng hari ang ibang estratehiya, sinusubukang akitin si Merlin sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mga kamanghamanghang bagay ng pag-upo sa isang trono, tulad ng walang limitasyong supply ng ginto at mga babae. Gayunpaman, ang karanasan ni Merlin bilang maharlika ay walang kasamang kasiyahan, dahil magiging abala siya sa paggawa ng mga walang kwentang papeles buong araw at sisigawan pa rin siya ng mga random na matanda dahil sa pagkukulang. Kaya naman, mas gusto niya ang tamad na buhay na ito ng pagiging walang kwenta at pakikipagsapalaran kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi maintindihan ng Lich King ang kanyang pananaw bilang talunan at sa wakas ay nabali ang kanyang isipan habang tumatakbo siya na parang isang baliw kinabukasan, ang mag-asawa ay pabalik na sa nayon, nagtatalo pa rin na parang isang diborsyadong mag-asawa sa bawat pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Shirley at agad niyang ibinunyag ang lahat sa harap ni Merlin tungkol sa kung paano desperadong hinihintay ni Alice si Merlin na iligtas siya. Ang reaksyon ni Merlin ay eksaktong inaasahan habang nag-smirk siya ng mayabang at pinagtatawanan si Alice sa buong daan pauwi. Pagbalik sa nayon, sinalubong sila ng hiyawan dahil lahat ay natutuwa na nakabalik na si Alice. Hiniling ni Shirley kay Merlin na ibalik siya sa kanyang palasyo, at inalok ang kanyang baon na 10 milyong gintong barya bilang kabayaran. Namangha si Merlin sa gantimpalang ito, ngunit tahimik niyang tinanggap ang alok, sinisikap na matagumpay na malinlang ang talunan na elf. Nang hapong iyon, binisita ni Cecilia ang bar at inanunsyo na mayroon siyang espesyal na misyon para lamang kina Merlin at Alice.